Sa mundong ito, simple lang ang batas, ang dugo ng mahihina ang nagsisilbing alak ng mga makapangyarihan. Sa ilalim ng malupit na sistemang ito, tanging ang malalakas lang ang may karapatang mabuhay, sa dilim ng gubat, isang inosenteng hayop ang payapang nanginginain. Lingid sa kaalaman nito, matagal na siyang namarkahan. Ang kanyang huling hininga ay bilang nasa kamay ng mga hunter. Mula sa mga anino, tahimik na nag-aabang ang ating bida. Kalmado, tila isang sundalong bihasa sa sining ng pagpatay. Banat na banat ang pisi ng kanyang pana, ang bawat kalamnan ay sumisigaw ng puwersa para sa perpektong tira. Sa isang kumpas ng kanyang kasama, humagibis ang palaso, tila kidlat na tumatawid patungo sa kawawang hayop. Ngunit isang nakakabinging lagutok ang umalingaw-ngaw. Nakatakas ang target at sa galit ng matandang hunter, dumagundong ang pangalan niya. Johan. Lumabas si Johan na may pilit na ngiti, hawak ang pira-pirasong pana habang pumuputok ang butsi ng kanyang guro sa kanya. Katwiran niya, marupok ang sandata. Pero bulyaw ng matanda, 1 linggo ko palang nabibili yan, ungas. Halos maiyak sa inis ang guro. Isang dugong bughaw si Johan, pero bakit pilit niyang pinapasok ang maruming mundo ng pangangaso? Sana'y espada na lang ang hinawakan mo, aniya. Mas bagay daw iyon sa kanyang estado kaysa sa walang kwentang pana. Sa gitna ng sermon, natahimik si Johan. Ang kaninang ngiti, napalitan ng seryosong tingin ng isang veteranong mandirigma. Walang kwenta ang dangal kung gutom ka, sagot niya. Sumang-ayon ng matanda sa usapang pera, kaya't lumipat sila ng pwesto para manggaso. Bulong ng isip niya, sa bulok at sirang mundong ito, salapi lang ang tanging kakampi mo. Siya si Johan Yates. Isang kaluluwang nagmula sa ibang mundo, muling isinilang matapos ang isang trahedya sa nakaraan. Dugong bughaw nga siya, pero nasa laylayan naman ng pamilya. Walang mana, walang kapangyarihan, walang silbi. Balik sa kasalukuyan biglang nanigas ang kanyang kasama. Isang kawan ng mga gutom na lobo ang humarang sa kanila. Mababangis na pangil ang sumalubong sa kanila, sa takot, kumaripas ng takbo ang duwag na guro at iniwan si Johan sa ere. Pero ang ating bida, ni hindi kumurap. Nanatili siyang kalmado sa gitna ng unos at muling inalala ang realidad ng mundo. Alam niyang hindi ito fairy tale. Ito ay isang madugong larawan ng sinaunang panahon kung saan kamatayan ang parusa sa mahihina. Sa sobrang lupit ng lugar na ito, tila pati ang mga kaluluwa ng mga namayapa ay hindi makahanap ng kapayapaan. Taga-atin kaya ang mga bangkay na yan? Tanong ng kasama. Sinong makakaalam? Sagot ni Johan ng walang emosyon. Isa lang ang sigurado, ang mahina ay pagkain ng malakas, at habang iniisip ito, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Hinding-hindi siya papayag na maging biktima sa mundong ito. Para mabuhay, sumiklab ang apoy sa kanyang mga mata. Pera lang ang kailangan ko, sigaw niya sa kawalan. Umasa siya noon sa system o cheat skill pagdating niya, pero nabigo siya, kaya ngayon, ang misyon niya ay payaman. Kapag may ginto, hawak niya ang kanyang kapalaran. Maging merchant man o hasyendero, lahat posible basta may salapi. Habang naglalakbay ang diwa niya sa kayamanan, bigla siyang kinalabit ng kapalaran, tinawag siya ng kanyang master. Tumambad sa kanila ang isang imp's grass, isang pambihirang halamang gamot na mabisang lunas sa pagdurugo. Walang atubili, hinablot ni Johan ang halaman, hindi damo ang nakikita niya, kundi tumataginting na presyo nito sa merkado. Abot tenga ang ngiti niya habang nagbibilang ng kita sa isip, na ikinagulat naman at ikinatahimik ng kanyang kasama. Maya-maya, itinuro ni Johan ang isang maliit na supot sa lupa. Sayo ba to, tanda? Pinulot niya ito, pero umiling ang hunter. Nakakapangilabot dahil walang ibang tao ang nangangahas pumasok sa gubat na ito. Biglang namutla ang matanda. Nanlaki ang mga mata, mula sa dilim, isang nakakakilabot na tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang tinig ng desperasyon, sigaw ng saklolo na sinasabayan ng ungol ng mga gutom na halimaw at yabag ng takbuhan. Napalingon si Johan at ang kanyang kasama sa pinagmumulan ng ingay, isang bangungot ang tumambad sa kanila, isang batang babae, nanginginig sa taas ng puno, habang nasa ibaba ang kamatayan. Si Delian, bulalas ng hunter. Ang anak ni Robert. Anong ginagawa ng musmus na bata sa impyernong ito? Hindi ito ordinaryong mga aso. Higante at uhaw sa dugo ang mga lobong nakapaligid at umaangil sa kanya. Nanginig ang tuhod ng matanda. Hindi natin sila kaya, tumakas na tayo at humingi ng tulong bago tayo madamay, pero hinawakan siya ni Johan. Sa halip na tumakbo, humakbang ang binata palapit sa panganib, na ikinagulat ng matanda. Nababaliw ka na ba? Sigaw ng kasama. Pagkain ng lobo ang tao, mamamatay tayong lahat. Ako ang pain, utos ni Johan. Kunin mo ang bata habang abala sila. Nanigas ang hunter, isang noble, magpapakamatay para sa commoner?
Pero lingid sa kaalaman nila, iba ang nasa isip ni Johan. Isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi dahil nakakita siya ng oportunidad. 10 lobo, 10 mamahaling balat. Hindi panganib ang nakikita niya, kundi isang bundok ng ginto na naghihintay na makolekta. Ngiting aso na tila nanalo sa loto, humanda na siyang harapin ang kanyang gintong kapalaran. Gulong-gulo naman ang isip ng kasama niya, hindi maunawaan kung bakit napakakampante ng binata. Biglang humugot ang bida ng espada sa baluktot na postura, kaya napailing na lang si Joseph sa lampanyang galaw. Walang atubili, sumugod ang mga halimaw. Pero singbilis ng kidlat na sinalubong sila ng binata, umugong ang hangin ng sanggahin niya ang pangil ng unang lobo gamit ang talim ng espada. Bumaon ang ngipin ng mabangis na hayop sa bakal, nang gigigil na wasakin ito gamit ang panga. Sa isang iglap, nagkudkod ang tunog ng bakal at tuluyang nadurog ang espada sa lakas ng kagat. Mula sa gilid, isa pang mabangis na anino ang sumunggab na nakanganga ang bibig upang pumatay. Nalubog ang binata sa gitna ng kaguluhan, pinalibutan ng mga uhaw sa dugong halimaw. Johan! Sigaw ni Joseph sa takot. Samantala, sa ibang dako, may ibang drama ang nagaganap. Sa teritoryo ng Yates, rumarampa ang pamilyang Maharlika para sa inspeksyon kasama ang kanilang hukbo. Nanginginig sa takot ang mga marurungis na taga-nayon, nakayuko sa harap ng kapangyarihan. Pilit na tinatakpan ng isang matanda ang mata ng bata, ayaw itong imulat sa malupit na realidad ng pang-aapi. Pandidiri naman ang rumehistro sa mukha ni Madam Yates dahil sa sangsang na nagmumula sa mga mahihirap. Si Philip Yates naman, ang panganay, ay tila walang pakiramdam na pinagmamasdan ang paligid. Napakabahong lugar, reklamo ni Lord Jezetes. Nagpresenta si Philip na hanapin ang nawawalang si Johan gamit ang mga kawal. Parang bulkan na sumabog ang galit ni Jezetes nang malamang wala ang bunsong anak sa seremonya. Sigaw niya, wala siyang pakialam kung matulad ang bata sa masaklap at madugong sinapit ng ina nito. Walang humpay ang kanyang pagmumura, puno ng lason at panghahamak ang bawat salitang binibitawan laban sa anak. Biglang huminto ang kanyang kabayo sa harap ng isang bundok ng dayami sa pasukan ng nayon. Ano ito? Bulyaw niya. Lumuhod ang isang magsasaka at nanginginig na humingi ng tawad. Tinakpan daw nila ang mga gamit ni Johan sa pagsasanay dahil sa pangit nitong hitsura at nakakasira sa paningin. Tinawag niyang insekto si Johan, ngunit nanlaki ang kanyang mata nang mahawi ang dayami at tumambad ang katotohanan. Nakita niya ang mga troso na tila nirepalyo ng suntok at sipa, bako-bako sa tindi ng tama. Hindi makapaniwala si Jezetes sa nakitang pruweba ng brutal at malademyonyong pagsasanay. Balik sa gubat, tila talo na si Johan habang kinakagat siya ng mga lobo sa lupa nang walang awa. Akmang tatapusin na siya ng halimaw nang bigla itong natigilan, tila nakaramdam ng panganib na aura. Hindi ako espadero, bulong ni Johan sabay higpit ng hawak sa panga ng lobo at ibinalibag ito palayo. Ngumisi ang bida, oras na para kumita ng pera, at humanda ng lumaban sa sariling estilo. Sa mundong ito, matira ang matibay. At para hindi maging biktima, kailangan niya ng salapi. Pero para makuha ang yaman, kailangan niya ng higit pa sa talino. Kumuyong ang kanyang kamao, handa nang ilabas ang tunay na bangis na natutulog sa loob niya. Kailangan niya ng lakas na kayang humamon sa batas ng kalikasan at lagpasan ang limitasyon ng tao. Napanganga si Joseph nang bumalibag ang kamao ni Johan diretso sa mukha ng lobo bago pa ito makagalaw. Sa tindi ng impact, nagliparan ang ibang mga lobo na parang mga manyika sa hangin. Sinakal niya ang isa pa, ipinapakita ang puwersang hindi nababagay sa isang normal na nilalang. Isang mabilis at brutal na hataw ang tumapos sa buhay ng kawawang nilalang sa isang iglap. Bumagsak ang bangkay sa lupa, habang si Joseph ay tuliro pa rin sa nasaksihang lagim. Saan nanggaling ang ganitong klaseng demonyong lakas? Tanong ng mangangaso sa sarili. Sa gitna ng mga bangkay, kwarta lang ang nasa isip ni Johan habang nakangiti ng tagumpay. Bumalik ang alaala ng mapait niyang kabataan sa malupit na mundong ito. Walang humpay na pang-aapi ang inabot niya sa mga kapatid, tinatawag siyang bastardo at walang ina. Dahil sa mataas na ranggo, ginawa siyang laruan at sako ng bugbog ng mga ito tuwing gugustuhin nila. Doon niya napagtanto, habang nakadapa sa lupa, na walang sasagip sa kanya kundi ang sarili niya. Kaya't nagpasya siya, gagawin niya ang lahat para mabuhay sa marahas na panahong ito. Sa kabutihang palad, hawak ng ating bida ang isang alas na walang sinuman ang mayroon. Ang mga alaala at karunungan mula sa kanyang nakaraang buhay. Dahil dito, taglay ng kanyang isipan ang mga estratehiyang hindi pa naaabot ng panahong ito. Ginamit niya ang bawat butil ng kaalaman para simulan ang isang impyernong pagsasanay. Hindi lang basta ehersisyo, kundi pati ang kanyang pagkain ay isinaayos niya gamit ang siyensya. Manghang-mangha ang lahat sa kanyang disiplina at kakaibang diet. Binuo niya ang perpektong routine base sa modernong kaalaman,
sabay sa paghasa ng kanyang lupit sa martial arts. Lumipas ang maraming taon, at ang bawat patak ng pawis ay nagpatong-patong. Ang resulta, isang katawang hinubog ng dedikasyon at bakal na kalooban. Sa wakas, ang bagong Johan ay hindi na basta bata. Sa isang simpleng suntok, kaya niyang durugin ang matitigas na puno na parang mga posporo. Ang bawat banat ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng kapangyarihan. Sa sobrang lakas ng kanyang puwersa, kaya niyang bunutin ang buong puno mula sa lupa nang walang kahirap-hirap. Habang tumatagal, lalong nagiging halimaw ang kanyang lakas. Ramdam niya ang pag-apaw ng enerhiya sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng mga wasak na kahoy, napaisip siya. Ang kapangyarihan bang ito ay isang biyaya o simula ng mas mabigat na pagsubok? Balik sa kasalukuyan, sa madilim na gubat. Matapos ang madugong labanan, isang ungol ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napabuntong hininga ang bida habang tinitingnan ang kanyang nanginginig na kamay. Tapos na ang laban, ligtas na sila sa mga halimaw. Pinagmasdan niya ang mga bangkay ng lobo sa paligid, sigurado siya, ubos na ang mga kalaban sa lugar na ito. Samantala, mahigpit na niyakap ni Joseph ang batang si Del. Umiiyak ang bata sa tuwa, habang ang matanda naman ay halos himatayin sa sobrang takot at pagod. Binalingan niya si Johan at sinigawan. Nababaliw ka na ba? Masyadong mapanganib at padalos-dalos ang ginawa mo. Pero agad ding lumambot ang kanyang puso. Puno ng pasasalamat ang hunter dahil iniligtas ng binata ang paslit ng walang pag-aalinlangan. Subalit, iba ang tumatakbo sa isip ng ating bida. Hindi karangalan ang habol niya, kundi kung magkano ang kikitain niya sa mga balat ng lobo. Wala sa sarili siyang lumingon kay Del para tingnan kung may sugat ito, ngunit biglang nanlaki ang mga mata ng bata, at rumehistro ang purong takot sa kanyang mukha. Mula sa dilim sa kanilang likuran, isang dambuhalang anino ang bumangon. Ang mga mata nito ay pulang-pula at naglalabas ng nakakapanindig balahibong ungol. Mabilis na lumingon sina Johan at Joseph. Si Del naman, napapikit na lang at tinakpan ang mukha sa sobrang takot. Ibinunyag ng nilalang ang matatalim nitong ngipin. Ang titig nito ay punong-puno ng puot na tila tumatagos sa kaluluwa. Isang higanteng lobo ang tumambad sa kanila. Ito ang Alpha, ang pinuno ng mga halimaw na pinatay ni Johan. Napasigaw si Joseph sa matinding hilakbot. Alam niyang hindi ito ordinaryong kalaban, hinila niya ang bata at sumigaw, "Takbo, isang buong hukbo lang ang makakatalo sa halimaw na yan." Pero sa halip na matakot, ngumisi lang ng nakakaloko ang ating bida. "Ikaw ba ang boss ng mga mahihinang to?" Tanong niya nang may angas. Humingi siya ng paumanhin hindi dahil sa awa, kundi dahil balak niyang ibenta ang balat ng mga alaga nito sa mataas na halaga. Sumiklab ang galit sa mga mata ng dambuhalang hayop, ang pulang liwanag nito ay tila apoy na gustong tupukin ang mayabang na binata. Alam ni Johan na siya ang target. Ngumiti siya ng may kumpiyansa habang ang halimaw ay nagpakawala ng isang dagundong na yumanig sa buong gubat. Walang takot na sumugod ang bida. "Wala akong pakialam kung ano ka pa." Sigaw niya sabay takbo papunta sa panganib. Dumampot siya ng isang higanteng bato. Ang nasa isip niya, mas mahal ang presyo ng balat ng boss na ito. Gamit ang kanyang pambihirang lakas, ibinalibag niya ang bato ng buong puwersa diretso sa ulo ng dambuhala. Sa pool, umalingaw-ngaw ang daing ng halimaw. Napuruhan ito sa tindi ng impact ng higanteng bato. Pero imbis na matuwa, nainis pa si Johan. Leche, nagasgasan yung balat, bababa ang presyo nito sa merkado. Mas lalong nag-alab ang puot ng halimaw. Ang mga mata nito ay naglalagablab habang nakatitig sa lapastangang tao. Ibinuka ng halimaw ang bibig nito at nagpakawala ng isang alulong na tila wawasak sa eardrums ng sinumang makarinig. Napaluhod ang bida at tinakpan ang kanyang mga tainga. Ang tunog ay hindi lang malakas, para itong tumutusok sa utak. Niyakap ni Joseph ang bata para protektahan ito, habang si Johan ay namimilipit sa sakit. Tila inaatake ng tunog ang kanyang mismong katinuan. Nanlabo ang kanyang paningin. Umiikot ang mundo, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Bigla, isang misteryosong pangitain ang pumasok sa kanyang isip, dalawang mandirigma, nagpapalitan ng mabibigat na taga ng espada. Sobrang linaw at tindi ng eksena. Napasigaw si Johan sa sakit, tila ba siya mismo ang nakakaramdam ng sugat ng sinaunang alaalang yon. Ilang sandali pa, bumagsak siya sa lupa. Hinihingal, tuliro, at naguguluhan sa kung anong uring kapangyarihan ang pumasok sa kanya. Kahit nahihilo pa, pinilit niyang tumayo at lumingon. Nasaan na ang halimaw, nasaan ang kalaban? Laking gulat niya, naglaho na parang bula ang dambuhala. Nakita niya sina Joseph at Del na mahimbing na natutulog sa lupa, tila nawala ng malay. Lumapit ang bida at sinuri sila. Buhay pa sila, ligtas, at mukhang napagod lang sa tindi ng pangyayari.
Hindi niya alam kung paano natapos ang laban, pero hindi na ito mahalaga. Binuhat niya si Joseph dahil baka may iba pang panganib na dumating. Pinasan ng binata ang hunter sa kanyang balikat at nagsimulang maglakad palayo sa madilim at delikadong gubat. Habang naglalakad, nanghihinayang pa rin siya sa mga naiwang balat ng lobo, babalikan ko kayo, dala ang kariton, pangako niya sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan. Habang papalapit sa nayon, napansin niyang maliwanag ang paligid tila ba may hinahanap silang nawawala. Naglaro sa isipan niya ang isang pantasya na pupurihin siya ng ama at itatanghal bilang tagapagmana sa harap ng lahat. Ngunit mabilis niyang winaksi ang kahibangan, sapat na ang maging guwardiya para lang hindi siya mamatay sa gutom. Pero habang bumababa, bumigat ang hangin at biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Sa gitna ng dilim, sumabog ang liwanag ng mga sulo na may bitbit na mabigat na tensyon mula sa karamihan. Bumungad sa kanya ang bangungot ang inspeksyon ng pamilya, napapaligiran ng mga sundalo at kabayo. Nanigas ang bida sa kinatatayuan, rumehistro sa kanyang mukha ang lagim ng sitwasyong pinasok niya. Sumigaw ang kuya niyang si Philip, nag-aapoy ang galit habang tinatanong kung saang lupalop siya nagsusuot. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig, ngayon lang niya naalala ang mahalagang inspeksyon at tiyak, tapos na siya. Tinawag siyang walang hiyang bata ng ama, na bumaba sa kabayo ng may autoridad na yumanig sa lupa. Ibinaba ni Johan si Joseph at sinubukang mga tuwiran, ngunit sarado ang isip ng ama sa anumang paliwanag. Tumahimik ka, bulyaw ni Jezen, habang mahigpit na hawak ang isang dambuhala at nakakatakot na palakol. Nagbanta ang patriarka na bibiyakin ang ulo ng sariling anak dahil sa kapangahasang huwag sumipot. Ramdam ang nag-uumapaw na puot, ang liwanag ng sulo ay tila spotlight sa matinding sagupaan ng mag-ama. Hindi pa awat si Philip sa panenermon, idinidiing binabastos ng kapatid ang autoridad ng kanilang ama. Huli na nang mapagtanto ni Johan, tuluyan niyang kinalimutan ang pinakamahalagang araw sa teritoryo. Muling umulan ng insulto mula sa ama, tinawag siyang bastardo na puno ng pandidiri at pagkamuhi. Bawat hakbang ng ama ay mabigat at puno ng banta, hudyat na nasa bingit ng kamatayan ang bida. Muling ibinuka ng bida ang bibig, ngunit pinutol agad siya bago pa man makawala ang unang salita. Itinaas ni Jezen ang higanteng palakol, handang durugin ang ulo ng anak na aniyay puno ng kayabangan. Napamura siya sa isip, kakaligtas lang niya sa gubat, heto't sermon naman ang aabutin niya nang walang nakuha. Ngunit sumilay ang isang ngiti, napagtanto niyang pwede niyang baliktarin ang sitwasyon pabor sa kanya. Buong tapang na nagsalita si Johan, hindi ako nagliwaliw, nasa gubat ako para magligtas ng buhay. Biglang sumigaw ang isang lalaki, Del. At tumakbo palapit sa anak, luhaang niyakap ang batang ligtas na. Walang tigil ang iyak ng ama, puno ng pasasalamat na buhay at walang galos ang kanyang nawawalang anak. Sinunggaban ni Johan ang pagkakataon, pinalibutan siya ng mga lobo, at nakipagpatayan ako para iligtas siya. Nagulantang ang mga taga-nayon habang idineklara niyang ginampanan lang niya ang tungkulin bilang anak ng kabalyero. Yumuko siya ng may respeto, nangangakong iaalay ang lakas para sa kaligtasan ng buong lupain. Buong kapal din niyang hiningi ang posisyon ng kapitan ng guwardidya, na ikinausok ng ilong ni Philip sa inis. Sa isip-isip ng bida, ang galing ko, perfect acting, bilib na bilib siya sa sariling diskarte. Pero ngumisi ng sarkastiko si Jezen, future captain. Nasaan ang bangkay ng mga lobo? Patunayan mo. Napamura sa isip ang binata, hindi niya inasahang hahanapan siya ng resibo ng kanyang ama. Kahit tagaktak ang pawis, pinanatili niya ang pilit ng ngiti at iginiit na wala siyang itinatagong kasinungalingan. Itinaas niya ang pusta, sinabing nakaharap pa niya ang maalamat na Great Dark Wolf, na ikinagulat ng lahat. Tuluyang nagdilim ang paningin ni Jezen. Ang kasinungalingang iyon ang mitsa, nagbanta siyang pupunitin ang bibig ng anak. Pinawisan ng malapot si Johan at hinamon ng ama, gusto niyo ba ng duelo? Papatunayan ko ang galing ko ngayon din. Ayaw niya sanang umabot dito, dahil sa kabila ng lahat, ama pa rin niya ang kaharap. Isang nakakilabot na ngisi ang sumilay kay Jezen. Sige, tignan natin kung gaano kakahusay. Tinanggap niya ang hamon. Ilabas mo ang espada mo, utos ng ama, sabay babala na purong sandata lamang ang gagamitin sa laban. Nanlaki ang mata ni Johan, hindi siya handa sa kondisyong ibinigay ng matanda. Mura siya ng mura sa isipan ni minsan ay hindi naman siya tinuruan ng ama humawak ng espada. Sa gitna ng arena, inilabas ng bida ang kanyang sandata, isang putol at kalawanging espada na lalong ikinainit ng ulo ng ama. Inutusan ni Jezen si Philip na ipahiram ang espada nito, na mabigat sa loob na sinunod ng kapatid. Habang inaabot ang sandata, bumulong si Philip, lumuhod ka na't magmakaawa kung gusto mo pang mabuhay. Ngunit matigas ang paninindigan ng binata, wala siyang ginawang mali at ang tunay na lalaki ay hindi tumatakbo sa laban. Buong tapang na hinawi ni Johan ang kanyang kapatid.
Handa na siyang matuto sa isang matinding duel, laban sa sariling ama. Isinuot ni Jezen ang kanyang battle helmet, ang hudyat ng simula ng madugong sagupaan sa pagitan nila. Ito na ang pagkakataon, naniniwala ang bida na sa laban na ito, mapapatunayan niya ang kanyang halaga at kikilalanin siya ng ama. Matalim ang kanyang tingin at focus, dahil ang laban na ito ang magdidikta ng kanyang kinabukasan sa pamilya. Nanlaki ang mga mata ng ama sa gulat, isang nakahihindik at monstrous red aura, ang biglang bumalot sa espada ni Johan. Sumugod ang binata, nagpanagpo ang bakal sa bakal nang humampas ang kanyang espada sa axe ng ama sa isang violent clash. Sa tindi ng impact, nagsimulang mabasag at magkalamat ang talim ng axe ni Jezen, rumagasa ang puwersa mula sa sandata hanggang sa katawan ng Lord, napadain siya sa sakit mula sa matinding shock. Yumanig ang buong paligid, patuloy na kumakawala ang shockwaves, na nagpapakita ng immense power ng atake ng bida. Napapaatras si Jezen. Ibinabaon niya ang paa sa lupa para di tumalsik habang nagngangalit ang kanyang ngipin sa galit. Sumabog ang kanyang puot sa kapangahasan ng anak. Itinaas niya ang axe, at sumigaw, isa kang walang kwentang parasite. Sapul si Johan. Parang kidlat na tumagos sa kanyang buong katawan ang sakit mula sa malupit na violent blow. Gulantang ang mga kapatid, nakita nila ang killing intent, sa ama totoong balak nitong tapusin ang binata. Umugong ang sigaw ng patriarch. Hindi raw niya tinuruan ang anak dahil sadyang wala itong silbi sa pakikipaglaban. Walang habas ang pangiinsulto. Kahit anong gawin ni Johan, hindi niya malalagpasan ang level ng ama. Parang nasisiraan na ng bait si Jezen. Sigaw niya, kanya ang lupain at walang sinuman ang makakaagaw nito sa kanyang mga kamay. Sugatan at nagtataka si Johan kung lasing ba ang ama. Pero huli na, dumadaloy na ang dugo sa mata niya at lumalabo ang paningin. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Philip. Puno ng takot at desperation, ang boses ng kapatid. Nagulat ang protagonist sa sigaw. Bakit ganoon na lang ang reaksyon ng kapatid niya? May mali ba? Kahit dehado, inangat niya ang mukha at tinitigan ng ama ng matalim, hindi pa tapos ang laban. Nanigas sa takot ang mga villagers, wala silang magawa kundi panuurin ang karahasan sa harap nila. Gamit ang huling patak ng lakas, sinalag ni Johan ang dambuhalang axe, gamit ang putol niyang espada. Naglipa na ang mga sparks, halos sumabog ang hangin habang nagpapaligsahan sila ng lakas sa gitna ng arena. Ngunit bumigay ang espada, nadurog ito ng tuluyan at naiwang walang sandata ang ating kawawang bida. Napaluhod siya sa pagkatalo. Lumapit si Jezen, puno ng yabang, alamin mo ang lugar mo at huwag mo kong hamunin. Nanlisik ang mata ng ama. Sa susunod daw na makita siya, dudurugin na nito ang bungo niya ng tuluyan. Tinalikuran siya ng Lord, ng teritoryo. Iniwan siyang luhaan, duguan, at ipinahiya sa harap ng lahat. Mag-isa sa arena, ramdam ni Johan ang bigat ng awa sa mga mata ng tahimik na manonood. Sa isang madilim na sulok, may bumulong. Sobra at napakalupit ng ginawa ni Jezen sa sariling anak. Sa loob ng simbahan, nagngangalit at puno ng indignation, ang isang matangkad na lalaki sa sinapit ng binata. Giit ni Father Valberg, nasaan ang honor ng isang knight? Paano nagagawa ng ama ang ganitong kalupitan? Habang ginagamot, pilit nang umiti si Johan. Buhay pa siya. Pero banas ang pari, full armor, at lasing ang kalaban. Bumuntong hininga ang bida. Aminado siya, mahina siya at wala pang sapat na sword mastery. Pinaalalahanan siya ni Valierd. Veterano sa gera ang ama at taglay ang secret technique ng pamilya. Kwento ng pari, may isang knight, sa kabilang bayan na umubos ng 300 sundalo ng mag-isa. Nanlaki ang mata ni Johan. Posible pala ang ganoong monstrous strength, sa isang tao, incredible. Napagtanto niya, technique, ang susi. Minaliit niya ang ama dahil lang sa kalasingan nito. Nabanggit ni Johan ang Black Wolf. Biglang namutla at napuno ng takot ang mukha ni Father Valerd. Hinawakan niya sa balikat si Johan. Totoo ba? Nakita mo talaga ang legendary creature, sa gubat. Tumango ang bida, saksi rin sina Joseph bago sila nawalan ng malay. Napaluhod at nagdasal agad ang pari sa takot. Habang naguguluhan ang binata, kumuha si Valberg ng lumang libro para ibunyag ang isang katotohanan. Binuksan niya ito at inilantad ang sikreto ang mga Black Wolf, ay matagal ng great taboo, sa rehiyon. Sa pahina, nakaguhit ang nakakabahalang larawan isang lobo na may tangay na bangkay ng tao sa bibig. Naniniwala ang simbahan na ang mga halimaw na ito ay senyales ng pruwan, at pagkawasak sa sinumang makakita. Ayon sa mga sinaunang kwento, paglitaw ng Black Wolf, tiyak na kasunod nito ay pighati at kamatayan. Binalot ng nakabibinging katahimikan si Johan habang pilit na inuunawa ang hiwaga sa likod ng mga itim na lobo.
Bagamat may pag-aalinlangan, inisip niyang babala ito sa naging sagupaan nila ng kanyang ama, bagay na sinang-ayunan naman ng pari. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ng pari, pinapakalmang alamat lamang daw ang mga kwento tungkol sa mga lobo. Naniniwala siyang pinagpapala siya ng may kapal dahil sa kanyang kabutihan, ngunit napangiti na lang ng pilit ang bida, nagtataka kung karapat-dapat nga ba siya sa ganoong papuri. Sa kabilang banda ng kanyang isipan, inamin niyang ang tunay na motibasyon niya ay ang kinang ng ginto at marangyang pamumuhay. Samantala, sa estate ng Yates sa barony ng Brits, isang impyerno sa lupa ang kasalukuyang nagaganap. Sa gitna ng naglalagablab na apoy at makapal na usok, umaalingaw-ngaw ang nakakapanindig balahibong sigaw ng mga humihingi ng saklolo. Mahigpit na niyakap ng isang ina ang kanyang anak, ang kanyang pagsusumamo ay tila bulong na lamang sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sadyang walang puwang ang awa sa gabing iyon, sa isang iglap, tinapos ng malupit na tadhana ang buhay ng mag-ina. Bumagsak ang kamay ng biktima sa lupa, isang malamig na simbolo ng trahedyang sinapit ng kanilang pamilya. Nag-uusap ang dalawang kabalyero, nagtataka kung bakit pa tumatakbo ang mga daga gayong kamatayan din naman ang hantungan. Walang bahid ng pagsisisi, tinawanan lang ng isa ang kalupitan ng kanilang misyon na para bang isang laro. Walang respeto nilang inihagis ang mga bangkay sa isang bunton handang tupukin ng apoy ang lahat ng ebidensya ng kanilang krimen. Para sa mga mersenaryong ito, ang buhay ay walang halaga, tanging ang tunog ng ginto ang kanilang pinapakinggan. Sa harap ng dambuhalang tarangkahan na nilalamon ng apoy, lumuhod ang isang kabalyero sa harap ng isang nilalang na may nakakatakot na presensya. Ibinigay niya kay Karamov ang singsing ng pamilya Brits, hudyat na tapos na ang malagim nilang trabaho. Hinawakan ng misteryosong lalaki ang singsing, ang huling alaala ng isang pamilyang marahas na binura sa kasaysayan. Sa isang mahigpit na uyong ng kanyang palad, dinurog niya ang singsing kasabay ng pagbanggit sa pangalan ng Brits ng may matinding pandidiri. Dismayado siya sa kahinaan ng mga Brits, bago nagpakilala bilang Karamov ang espada ng banal na imperyo at kinatawan ng emperador. Siya rin ang taga-kolekta ng selyo, na inatasang parusahan ng lahat ng tiwaling maharlika sa utos ng kanyang kamahalan. Nangako ang misteryosong mandirigma ng walang hanggang yaman at karangalan sa sinumang mananatiling tapat sa emperador. Sa isang kumpas ng kamay, inutos niya ang pag-abante ng hukbo upang wasakin ang lahat ng haharang sa kanilang dadaanan. Ang kanyang mga sundalo, na may mga matang kasing pula ng dugo at mga kalasag na lobo, ay ngumisi habang tinutukoy ang estate ng Yates bilang susunod na target. Balik sa panaginip ng ating bida, nagpapatuloy ang marahas at madugong sagupaan ng dalawang mandirigma. Walang kahirap-hirap na sinalag ng misteryosong kabalyero ang atake, ang kanyang mga mata ay puno ng paghahamak sa mas mahinang kalaban. Gamit ang bilis na hindi masundan ng mata, dinisarmahan niya ang kalaban, iniwan itong walang laban at nakahandusay sa bingit ng kamatayan. Tumalsik sa eryang espada ng kalaban habang inihahanda ng kabalyero ang huli at desididong hataw. Sa isang mabilis at malupit na wasiwas, humiwalay ang ulo ng mandirigma mula sa kanyang katawan, bumagsak ang walang buhay na katawan, at ang dugo ay sumabog na parang fountain sa gitna ng arena. Gumulong ang helmet sa lupa, at nang tumambad ang mukha sa loob nito, isang nakakagimbal na katotohanan ang yumanig sa lahat. Sa pag-zoom ng camera, tumambad ang mukha ng talunan walang iba kundi ang ating mismong bida. Biglang napabalikwas si Johan mula sa kanyang higaan, humahagulgol sa takot at naliligo sa sariling pawis. Habang hinahabol ang hininga, napahawak siya sa kanyang noo, pilit na pinapakalma ang sarili mula sa bangungot. Hindi maalis ang panginginig ng kanyang kalamnan, mula nang makita niya ang itim na lobo, gabi-gabi na siyang dinadalaw ng lagim. Hindi siya matahimik, lalo na't umaalingaw-ngaw sa isip niya ang babala ng pari tungkol sa sumpa at kamalasang dala ng lobo. Ang imahe ng halimaw na umuungol sa ilalim ng pulang buwan ay tila nakatatak na sa kanyang diwa. Pilit niyang iwinawaksi ang takot, pinanghahawakan ng sinabi ng pari na kwentong bayan lang ang lahat. Ngunit naalala niya ang tawag ng simbahan sa nilalang na iyon ang tanda ng pagkagunaw na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Tumawa na lang siya ng mapakla, iniisip na wala naman siyang ginawang masama sa lobo para malasin ang ganito. Pero biglang pumasok sa isip niya ang madugong eksena kung saan dinurog niya ang ulo ng halimaw gamit ang malaking bato. Napangiti siya ng alanganin, napagtanto na baka nga ginalit niya ng husto ang espiritu ng nilalang. Ipinasiya ng binata na isantabi ang mga walang kwentang isipin at ibuhos ang oras sa pagsasanay para lumakas. Ngunit sa gitna ng kanyang seryosong ehersisyo, isang pamilyar at nakakairitang boses ang bumasag sa katahimikan. Tinawag siyang walang kwentang bata, isang pang-iinsulto na sumira sa kanyang konsentrasyon. Ang mga kuya pala niya ang dumating, puno ng kayabangan, ipinamumukha sa kanya na manatiling tahimik at tanggapin na lang ang pagiging mahina. Pinagtatawanan siya ng dalawa at sinabing puro dada lang daw ito.
Wala raw siyang mapapala sa simpleng pagtatarak ng kahoy. Minaliit nila ang kanyang kakayahan. Para sa kanila, ang pagdurog ng troso ay isang mababaw na palabas lamang na walang silbi. Nanatiling tahimik si Johan. Tinitiis niya ang masasakit na salita na hinding-hindi siya magiging karapat-dapat sa gwardya. Bumuyog ang kanyang kamao, itinuon niya ang buong atensyon at puwersa sa punong nasa kanyang harapan. Isang dagok lang, sumabog at nagkawatak-watak ang puno sa tindi ng kanyang lakas. Halos lumuwa ang mata ng kanyang mga kapatid sa gulat. Hindi sila makapaniwala sa nasaksihan. Ang punong hinati niya sa isang iglap ay patunay ng kanyang impyernong pagsasanay. Binalingan niya ang mga ito ng isang nakakikilabot na ngiti, hinamon niyang ulitin nila ang kanilang sinabi kanina. Nanginginig sa takot na kumaripas ng takbo ang dalawa, habang sumisigaw na isusumbong nila ito sa kanilang ama. Napabuntong hininga na lang si Johan, mga hangal. Paano sila mabubuhay sa hinaharap kung wala silang sariling lakas? Isinantabi na niya ang mga ito. Kailangan niyang magbalik sa ensayo upang lalo pang lumakas at mahasa. Ngunit isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Tama daw ang sinabi ng mga kapatid niya tungkol sa kanilang ama, si Philip. Lumapit ito at kinumpirmang wala talagang balak ang kanilang ama na bigyan siya ng kahit anong pwesto. Hindi na nagulat ang ating bida. Ang mahalaga, hindi siya ipinapatay o ipinatapon sa bitayan para magdusa. Tinanong siya ng kuya kung masama ba ang loob niya. Sagot ni Johan, gagawa siya ng sarili niyang kapalaran para mabuhay. Ibinunyag ni Philip ang totoo. Takot ang ama sa kanya kaya ganoon na lang ang galit nito. Nanlamig at nagseryoso si Johan sa revelasyong ito. Ang lakas ni Johan ay banta sa trono ng ama. Ang gusto nito ay mga anak na sunod-sunuran at walang sariling isip. Dagdag pa niya, nais ng ama ng mga tuta na susunod sa bawat utos, at masyadong malaya ang diwa ni Johan. Naniniwala si Jezen na aagawin ni Johan ang lahat, tulad ng ginawa niya noon sa sarili niyang ama. Nagulat ang binata sa kwento, pero tinawanan lang niya ito. Para sa kanya, isang malaking kalokohan ang takot ng ama. Nagutos si Philip sa utusan na ilabas ang isang sako, may ibibigay siya sa kanyang nakababatang kapatid. Binuksan ito ng utusan. Napukaw ang kuryosidad ng ating bida sa kung anong yaman ang nasa loob. Nanlaki ang mga mata ni Johan sa gulat. Hindi niya inaasahan ang laman ng misteryosong sako. Paliwanag ng kapatid, ito ay baluti at kapa na matagal nang nakatago sa kabangyaman ng Kastilyo. Hindi raw siya hangal para sayangin ang isang taong may kakayahan, iba siya sa kanilang ama, matama namang nakinig si Johan sa kapatid. Nangako si Philip, sa oras na siya na ang maging Panginoon, gagawin niyang kapitan ng 8th Guard si Johan. Sumagot si Johan ng pasigaw. Hindi siya ang nagsisimula ng gulo, dinipensahan lang niya ang sarili laban sa mga paratang. Inihagis ni Philip ang gamit at tumalikod. Iniwan niya ang bida kasama ang bagong sandata. Palayo na ang mag-amo habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot tanaw, isang mapayapang tanawin. Sinundan sila ng tingin ni Johan, ngunit biglang may kakaibang kilabot siyang naramdaman. Tinitigan niya ang baluti sa dibdib. Nanigas siya, ito mismo ang armor na nakita niya sa kanyang bangungot. Napatulala siya sa takot. Ang pagsusuot ba nito ang magdadala sa kanya sa madugong katapusan tulad ng sa panaginip? Pero naramdaman niya ang tawag ng tadhana, kaya niyang baguhin ang kwento. Kahit walang kasiguraduhan, nagtiwala siya sa kanyang instinto. Isinuot niya ang baluti at kapa. Ramdam niya ang pag-alab ng kapangyarihan at kahandaan sa anumang panganib. Tuluyan ng nilamon ng dilim ang paligid, ang gabi ay hudyat ng bagong pagsubok at pakikipagsapalaran. Sa isang maingay na tavern, mainit na pinag-uusapan ng mga taga-baryo ang mga huling kaganapan sa lugar. Ibinibida ng isang lalaki na si Johan ay dalisay na bayani. Iniligtas nito sina Del at Joseph mula sa bangis ng mga lobo. Sang-ayon ang iba, mas marangal pa raw ito sa amang Lasengo. Sa sulok, tahimik na nakikinig at tumatawa ang isang nakatalukbong. Sa tindi ng galit sa Panginoon, nadurog ng isang lalaki ang hawak niyang baso habang sumasang-ayon sa usapan. Sigaw ng ama ni Del, sagot niya ang inuman. Magpakalasing ang lahat at magsaya ngayong gabi. Itinaas niya ang kanyang tagay para kay Johan ang magiting na kabalyerong nagligtas sa kanyang anak sa kapahamakan. Napansin ng isa ang dayuhan. Sino ang lalaking ito na nakatago sa dilim at nakikinig? Dahil ngayon lang siya nakita, sarkastikong pumuna ang misteryosong figura, ang tatapang niyo namang insultuhin ang inyong lord. Namutla ang mga lalaki at natameme. Huli na nang ma-realize nila ang panganib ng kanilang madulas na dila. Isang nakakapanindig balahibong ngiti ang sumilay sa dayuhan, interesante raw ang kwento at gusto pa niyang makarinig ng detalye. Nanginig sa takot ang dalawa sa ilalim ng nakamamatay na tingin ng lalaki. Ang pakay niya, lahat ng impormasyon tungkol kay Johan 8.
Habang lumalalim ang gabi sa Balthroden, tila may dalang panganib ang simoy ng hangin ngunit kampanting naglalakad si Johan habang sumisipol. Sa kanyang imahinasyon, sa oras na maupo si Philip bilang Lord, bubukas na ang gintong landas ng tagumpay para sa kanya. Pero bigla, natigil ang kanyang paglalaro at napalingon sa gilid parang may kung anong kakaibang presensya sa gitna ng kalsada. Isang lasing na nakahandusay sa lupa, naisip niya, hindi pwedeng magbulag-bulagan ang isang magiting na kapitan sa nangangailangan. May ngiti sa labi, nilapitan niya ito para tulungan at ihatid pauwi sa kanilang tahanan. Ngunit sa pagdampi ng kanyang kamay, naramdaman niya ang lamig ng kamatayan sa kanyang leeg, napalitan ng sindak ang kanyang mukha. Hindi pala ito lasing, isa itong asasin. Mabilis pa sa kidlat na tinutukan siya ng patalim sa lalamunan, nanigas ang bida sa gulat. Sa gitna ng peligro, tila ang munting kubo sa di kalayuan na lang ang tanging saksi sa nakaambang panganib, pero hindi siya basta-basta susuko. Sa isang kisap mata, nakawala si Johan sa bitag at lumayo sa misteryosong pumatay. Utos ba ito ni Ama? Tanong niya sa isip, pero agad niyang iniling kung ang ama niya yun, mismong ito ang pupunta para tapusin siya. Si Philip kaya o ang stepmother? Hindi, malabo. Hindi magagawang traidore ng kanyang kapatid ang sarili niyang dugo. Napuyos ang damdamin ng binata, sino ang walang hiyang nagpadala ng asasin para kitilin ang buhay niya? Hinarap niya ang nakatalukbong na lalaki at matapang na tinanong kung ano ba talaga ang pakay nito sa kanya. Ibibigay ko ang lahat, huwag mo lang akong patayin. Alok ng bida, pero tila bato ang kausap at walang interes sa yaman. Malamig pa sa yelo ang sagot ng misteryosong lalaki, marami na siyang pera, higit pa sa kaya niyang ubusin. Nataranta si Johan. Kung hindi pera, ano? Dito na nagbanta ang asasin, may isang tanong siya, at nakasalalay dito ang buhay ng binata. Nagbabala siya, kapag hindi niya nagustuhan ang sagot, dadanak ang dugo ng walang pag-aalinlangan. Nakakadiri ang maitim na mantsa sa punyal ng lalaki habang dahan-dahan nitong idinidiin sa leeg ng bida. Pinawisan. Biglang nag-flashback sa kaniyang isipan ang isang job interview mula sa nakaraang buhay, huminga siya ng malalim, inihahanda ang perpektong sagot. Ramdam ang bigat ng aura ng assassin habang naghahandang magtanong. Sa ilalim ng kaniyang hood, kumintab ang kaniyang mga mata at dahan-dahang lumapit para bitawan ang tanong na magtatakda ng buhay o kamatayan. Sinuri nito ang kaniyang katawan na parang isang bihasang mandirigma, bago nagtanong ng may halong pagdududa kung siya ba ay talagang anak ng baboy na si Jesus? Nabigla siya sa kakaibang tanong. Nagngalit ang kaniyang mga bagang sa galit at pagkalito. Ano ang dapat niyang sabihin para makaligtas sa bingit ng kamatayan? Kahit nanginginig ang tuhod, lakas loob siyang sumagot, minsan. Kahit sa lahi ng mga baboy, may isinisilang na isang leon. Katahimikan. Walang imik ang asasin. Lalo pang bumigat ang hangin, at halos hindi na makahinga ang ating bida sa tindi ng kaba. Mali ba ang sagot ni Johan? Katapusan na ba niya? Bigla na lang. Humagalpak ng tawa ang lalaki. Isang nakakapanindig balahibong tawa na yumanig sa kaniyang diwa. Gusto ko ang sagot mo, wika nito, pero agad ding binawi ang pag-asa. Hindi siya nito pakakawalan. Nanlumo ang binata, wala na bang takas? Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa labi ng asasin. Mula sa sandaling ito, akin ka na, Johannes. Pag-aari na kita. Nanigas si Johannes sa kinatatayuan. Anong ibig sabihin nito? Hindi maproseso ng utak niya ang mga salitang binitawan ng misteryosong lalaki. Siya pala si Kagel, ang poison master ng Nisguild at ang kinikilalang pinakamabangis na assassin sa buong imperyo. Hinasa sa libu-libong patayan ang kaniyang swordsmanship. Binansagan siyang The Venomous Serpent, ang ahas na pumapatay ng walang ingay. Ngunit sa kabila ng lakas, may mabigat na problema si Kagel. Wala siyang mahanap na tagapagmana, walang karapat-dapat sumalo sa kaniyang teknik. Naggalugad siya sa bawat sulok, pero puro mahihinang insekto lang ang kaniyang nakita. May mga may potensyal sana, pero masyadong kinain ng dangal at ayaw maging assassin. Isang kabalyero ang tumanggi. Mas gugustuhin ko pang mamatay dito kaysa dungisan ng aking honor, ang matapang nitong sigaw. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Kagel ang hiling nito. Pinatay niya ang kabalyero ng walang awa sa gitna mismo ng arena. Mahigit 30 tagapagmana ng mga pamilyang kabalyero ang nakatikim ng parehong malagim na kapalaran sa kamay ng Master Assassin. Ubos na ang pasensya niya. Napilitan siyang sadyain ang bruha ng imperyo upang humingi ng solusyon sa kaniyang problema. Ibinunyag ng bruha ang kapalaran, ang disipulong hinahanap mo ay nasa isang liblib na lugar. Anak daw ito ng isang lasenggo at babaerong lord ng 8th Castle. Napakunot noo si Kagel. Paano ang kaniyang tagapagmana ay manggagaling sa isang miserableng lugar na kayang bilhin ng barya ang kalahating lupain? Humalakhak lang ang bruha.
Nangako ito na ibabalik ang bayad kapag nagkamali ang kaniyang propesiya. Tinanggap ng assassin ang mapanganib na pustahan dahil alam niya ang batas ng mundo bawat ginto mula sa isang mangkukulam ay may kapalit na dugo. Ito na ang kanyang huling baraha. Critical na ang oras at wala na siyang ibang mapagkukunan ng impormasyon para sa kanyang misyon, pero pagpasok sa teritoryo ng 8, binabagabag pa rin siya ng anino ng propesiya. Dala ang instinto ng isang killer, nagpasya siya. Kapag mahina ang bata, i-execute niya ito on the spot nang walang awa. Balik sa kasalukuyan, mariing sinabi ni Kaggle na wala na silang oras na dapat sayangin. Ang hatol ay pinal na si Johan ang hihiranging successor na magpapatuloy ng kanyang laban. Binigyan niya ng matinding ultimatum ang binata, matutunan ang sining ng espada o harapin ang kamatayan sa mismong mga kamay niya. Tila naging bato sa kinatatayuan ng bida, gulat na gulat sa alok na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng pagkalito, bigla siyang sumigaw. Magkano daw ba ang kailangan niyang ibayad para matuto? Uminit ang ulo ni Kaggle at bulyaw niya, hindi siya tumatanggap ng pera para sa kanyang leksyon. Agad nagmingming ang mga mata ni Johan nang ma-realize niyang libreng training ito mula sa isang master. Nagniningning ang mata, sinabi niyang ito ang hinihintay niya. Pero nagbabala si Kaggle ito ay galaw ng assassin, hindi ng isang marangal na kabalyero. Ang pag-aaral nito ay magmamarka sa kanya bilang kahihiyan sa kanyang pamilya habang buhay. Pero sumigaw si Johan na wala siyang pakialam sa dangal. Nagmakaawa siya na turuan na siya agad. Pumayag ang assassin, sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng bata. Biglang may naalala ang bida at tinanong ang kanyang bagong guro tungkol sa isang mahalagang detalye. Habang kumikinang ang mata sa pera, tinanong niya kung may allowance ba siya habang nag-aaral. Napatingin na lang ng seryoso si Kaggle, napagtanto niyang ibang klase talaga ang batang ito kumpara sa iba. Sa kastilyo, naghahanda ng umalis ang Panginoon ng teritoryo kasama ang kanyang mga guwardiya. Nagpaalam si Philip at nangakong aalagaan ang kastilyo habang wala ang kanyang ama. Singit naman ng madrasta, kahit anong gawin ng stepson niya, mapupunta pa rin sa kanya ang kastilyo balang araw. Pero pinutol siya ni Philip. Ang susunod na lord ay siya at wala ng ibang miyembro ng pamilya. Reklamo ni Jason, pagod na siya sa bangayan nila at bahala na sila sa buhay nila. Ipinaalala ng panganay na hindi pa bumabalik si Johan, ano ang dapat nilang gawin? Nagngit-ngit ang ngipin ng ama sa galit marinig lang ang pangalan ng bunsong sumuway sa kanya. Takot man si Philip, na natili siyang kalmado. Ang utos ni Jason, hayaan ang batang yon dahil wala nang halaga ang buhay niya. Sumang-ayon ang panganay at humingi ng tawad, nagpapakita ng kanyang lubos na pagsunod. Sa isip ni Philip, nasaan na kaya si Johan at ano ang ginagawa nito ngayon? Sa kagubatan, sinabi ni Kaggle na kailangan niyang subukan ang galing ng binata bago magsimula. Nang hiram ng espada ang bida dahil lagi daw niyang nababali ang sa kanya. Isip ng assassin, masyadong reckless ang bata at dapat na itong iligpit. Hawak ang espada, tinanong niya ang bagong disipulo kung handa na ba ito sa pagsubok. Tumango si Johan na may ngiting puno ng excitement, handang ipakita ang kanyang buong lakas. Nagharap ang dalawa sa madilim na gubat, pero kakaiba at parang lampa ang fighting stance ng binata. Napabuntong hininga si Kaggle. Nakakahiya ang porma nito para sa anak ng kabalyero kaya nagpasya siyang tapusin na ito. Tanong ng bata, pwede bang lumaban sa sariling paraan? Pumayag ang master na may nakakatakot na ngiti kahit kamao o bato, walang pinagkaiba. At sa isang iglap, binali ng bida ang hiniram na espada gamit ang kanyang hubad na kamay, gulat na gulat ang master. Umugong ang tunog ng nabaling bakal sa gubat habang tumilapon ang mga pira-piraso nito. Nanlaki ang mata ni Kaggle sa hindi makapaniwalang lakas. Totoo pala ang sinabi ng mangkukulam tungkol sa kanya. Kumislap ang liwanag ng buwan sa mga nagkalat na bubog ng espada. Habang nakatitig sa disipulo, napagtanto niyang halimaw ang lakas ng binata tama ang hula ng propesiya. May kumpiyansang ngiti, humanda si Johan na umatake gamit lang ang kamao at purong lakas. Sa ilalim ng bilog na buwan, dahan-dahang bumagsak ang mga piraso ng bakal sa paligid nila. Ramdam ng assassin ang hangin mula sa suntok. Alam niyang madudurog ang butot laman niya kapag tinamaan siya nito. Naintindihan na ni Kaggle hindi tao ang kalaban niya, kundi isang mabangis na leon. Nag-aapoy ang mga mata sa galit, sumugod si Johan dala ang kanyang mabigat na kamao. Pero kumilos ang master ng napakabilis, gamit ang serpent technique, gumalaw siya na parang tubig, na ikinalito ng bida. Nagulat ang binata sa galaw ng master, hindi niya mahulaan kung saan ito susunod na lilitaw. Isang tumpak na hampas mula sa patag na bahagi ng espada ang tumama sa kanya. Bumagsak si Johan sa lupa dahil sa lakas ng impact at napasigaw sa sakit. Hirap man, tumayo siya habang pinagmamasdan siya ni Kaggle mula sa malayo ng may malamig na tingin.
Komento ng master, patag na bakal lang yon pero nagulat siyang hindi nawalan ng malay ang bata. Manghang-mangha ang guro sa ipinakitang tibay ng bata. Sambit niya, kung isinilang lang ito sa sinaunang panahon, tiyak na isa na siyang alamat na bayani. Ngunit kasabay ng papuri ay ang banta ng kamatayan. Seryoso ang babala ng assassin, may isang fatal weakness ang binata na tiyak na magdadala sa kanya sa hukay kung hindi ito aayusin. Nanlaki ang mga mata ni Johan at tila nabuhusan ng malamig na tubig, hindi siya makapaniwala, ano ang ibig sabihin ng babalang ito. Walang paligoy-ligoy na nagpaliwanag si Kagel. Ang mismong dambuhalang lakas ng binata ang papatay sa kanya balang araw dahil wala siyang kontrol dito. Napakamot naman sa ulo ang binata at hindi kumbinsido. Katwiran niya, hindi naman siya baliw para atakihin ang sarili niyang katawan gamit ang kanyang kapangyarihan. Bilang tugon, inilabas ng master ang kanyang mga patalim, muli niyang susubukin ang galing ng kanyang pasaway na disipulo, hinugot niya ang kanyang espada at hinamon ang binata. Inutusan niya itong umatake gamit ang buong puwersa at huwag magtitira ng lakas. Isang mapangahas na hamon ang binitiwan niya. Kapag nawasak ng binata ang espada ng guro, makatatanggap siya ng ginto. Agad na nagningning ang mga mata ni Johan basta pera, buhay na ang diwa niya. Walang atubiling tinanggap ni Johan ang hamon, mabilis siyang sumugod pasulong habang sumisigaw, sinisiguradong tutuparin ng guro ang pangako nito. Dumampot ang binata ng isang malaking troso ng puno at ginawa itong improbisadong sandata para durugin ang kalaban. Dumagundong ang paligid sa lakas ng banggaan, tila sumabog ang hangin at naglipa na ang mga kislap mula sa impact ng kanilang sandata. Naramdaman ng protagonista ang matinding recoil ng impact. Halos magngalit ang kanyang mga ngipin sa tindi ng puwersang ibinalik ng kanyang guro. May tumulong dugo mula sa kanyang mata at naramdaman niyang bumibigay ang kanyang katawan, bumalik sa alaala niya ang laban sa kanyang ama, ganito ang pakiramdam noon. Napailing si Kagel, natalo na naman ang bata sa sarili niyang lakas, ito ang patunay na kailangan niyang matutunang kontrolin ang kanyang enerhiya. Muli siyang nagbabala, kung hindi matututo ang binata na pigilan ang kanyang kapangyarihan, isang malagim na kamatayan ang tiyak na sasapitin nito. Bilang pagpapakita ng ebidensya, bumato ang master ng isang kapirasong patalim na bumaon mismo sa armor ng disipulo. Napalunok si Johan at naging seryoso ang mukha. Naintindihan na niya ngayon ang pagkontrol sa lakas ay hindi lang skill, kundi susi para siya ay mabuhay. Sinuri siya ni Kagel at sinabing sa oras na makuha niya ang kontrol, walang imposible. Gamit lang ang kaluban ng espada, mabilis na humataw ang guro sa armor ng protagonista. Ni hindi nakakurap ang binata. Ang akala niyang simpleng kaluban, tumagos sa kanyang armor na parang matalim na patalim. Halos lumuwa ang mata niya sa gulat. Paano nagawang hiwain ng kanyang master ang bakal gamit lamang ang tumpul na lalagyan ng espada? Ipinaliwanag ng assassin ang sikreto. Kapag kontrolado mo ang iyong aura at puwersa, kaya mong humiwa ng kahit ano, kahit wala kang hawak na talim. Isang nakakapanindig balahibong ngiti ang sumilay sa guro. Hindi niya ma-imagine kung gaano kalakas na halimaw ang mabubuo kapag natuto ang batang ito. Pinutol na ng master ang kwentuhan, tapos na ang warm-up, oras na para simulan ang impyernong pagsasanay. Binalaan niya ito na hindi biro ang dadaanan nila, maaaring ikamatay ni Johan ang training kung mahina siya. Handa na ba siyang harapin ang kamatayan? Ngumiti ng may kumpiyansa si Johan. Walang atrasan to, handang-handa na siya sa anumang hamon. Samantala sa Castle 8, tuloy ang ikot ng mundo habang nagsisimula pa lang ang madugong training ng ating bida. Isang binata na nakatalukbong ang naglalakad sa nayon, pinagmamasdan ang mga tao. Sa kabilang banda, bugbog sarado na si Johan sa kamay ng kanyang assassin master. Akala niya ay natututo na siyang magpigil, ngunit sadyang napakahirap paamuhin ang umaapaw niyang lakas. Habang nagpapahinga, napalingon siya sa gilid. May nakaw atensyon na eksena sa gitna ng courtyard ng kastilyo. Nakita niya ang isang grupo ng mga sundalong duwende o elves, kumpleto sa makikintab na armor at nakatayo sa harap ng tarangkahan. Lumapit ang protagonista at nagtanong kung sino sila, ngunit hinarang siya ng isang guwardidya bago pa siya makalapit. Nainis si Johan sa pagharang sa kanya. Sino ba ang mga ito para mag-utos? Ngumisi naman ang sundalo at buong pagmamalaking nagpakilala. Sila ang Wolves of Akitin. Ang tanyag na mercenary guild na direktang naglilingkod sa kamahalan. Nabuhayan ng loob ang protagonista nang marinig ang salitang mercenary. Agad niyang tinanong kung magkano ang bayad sa kanila. Nagtawanan ang mga sundalo, 2 gintong barya daw kada trabaho, mas malaki pa sa sahod ng isang kapitan ng hukbo. Ipinagmalaki rin nila na skill ang labanan dito, hindi laki ng katawan. Muling naghugis pera ang mga mata ni Johan at napaisip oras na yata para magpalit ng career path. Mula sa malayo, isang misteryosong lalaki na nakagintong armor ang nagmamasid sa interaksyon ng binata at ng mga mersenaryo.
Humahagupit ang presensya ng lalaki habang papalapit sa protagonista. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Nakita ng mata ni Johan ang refleksyon ng misteryosong mandirigma at isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Kusa na lamang gumalaw ang kanyang kamay patungo sa hawakan ng espada, tila may sariling isip. Akmang bubunutin niya ang sandata na parang kaharap ang isang nakamamatay na kalaban. Nalito ang binata bakit ganito ang reaksyon ng katawan niya? Sinigawan siya ng isang Elven Knight dahil sa kapangahasang bumunot ng espada sa harap ni Lord Karamov, ngunit pinigilan ito ng misteryosong figura. Nakasakay sa isang puting kabayo at balot ng gintong armor, tinitigan ni Karamov ang binata ng may matatalim na mata. Nagliliyab ang pula niyang mga mata nang tanungin kung sino ang lapastangang nagtangkang humamon sa kanya. Nagsimulang pagpawisan ng malapot si Johan, hindi siya makagalaw sa sobrang tindi ng aura ng misteryosong kabalyero. Sa gitna ng nagbabadyang panganib, napalibutan siya ng hukbo, pilit na itinatago ang kaba, nagpakilala siya bilang si Johan ng House Aids. Dahan-dahang inangat ng mandirigmang nakasuot ng makinang nagintong baluti ang kanyang kamay sa helmet hudyat ng pagbubunyag. Sa pagtanggal niya ng helmet, tumambad ang kanyang mukha. Nanlaki ang mata ni Johan sa takot at pagkamangha. Siya si Karamov ang kilabot na kabalyero ng Imperial Guard ng Holy Empire. Agad na pagtanto ni Johan na kusa na palang gumalaw ang kanyang katawan, nakahawak na siya sa kanyang espada nang hindi niya namamalayan. Ibang klase ang bigat ng presensyang ito, mas matindi pa ito sa itim na lobo o kahit noong tangkain siyang iligpit ng sarili niyang ama. Tila nasasakal siya sa tindi ng killing intent ni Karamov. Ang binata ay nanigas sa kinatatayuan at hindi makagalaw sa sobrang takot. Para siyang isang walang laban na kuneho na nakaharap sa isang mabangis at walang awa na mandaragit. Ramdam niya ang pagiging biktima sa harap ng apex predator. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang umaalingaw-ngaw ang boses na puno ng awtoridad. Inutusan siya ng Elven Knight na lumayas agad sa dadaanan nito. Patuloy ang panginginig ng katawan ni Johan sa harap ng nakasusupil na dawn, aura, ng mandirigma. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod. Tila nawala siya sa sarili dahil sa bigat ng presensya ng lalaki. Pinagtawanan siya ng mga mersenaryo at inasar mag-ingat daw siya sa susunod na may makakasalubong siya. Humahalakhak ang isang kawal na elf, at nagsabing, kung may susunod pa na pagkakataon para sa batang duwag na to. May ngisi sa labi na nagtanong ang trainee, na si Jane kay Karamov kung hahayaan na lang ba nila ang bata. Sagot naman niya, ayaw niyang sirain ang magandang araw sa maliit na bagay. Tuluyan na silang pumasok sa kastilyo kasama ang hukbo, habang naiwan si Johan tuliro at puno ng katanungan sa mga nangyari. Nanatiling tahimik ang ating bida, malalim ang iniisip tungkol sa biglaang pagdating ng isang knight, ng emperador. Halos malaglag ang panga ni Philip nang mabalitaan ang pagdating ni Karamov. Nagkukumahog siyang tumakbo papuntang courtyard, upang sumalubong. Bakit pupunta ang ganito kataas na opisyal sa liblib na lugar na ito? Hingal na hingal siyang nagpakilala bilang susunod na Lord ng House Aids at nagtanong sa sadya ng bisita. Biglang sumulpot ang madrasta ni Johan kasama ang anak nitong si John. Agad pinuri ng ginang ang kakisigan ng knight, ng emperador. Sabay pakawala ng mapang-akit na ngiti, banat niya na kung nakilala lang daw niya ito ng maaga, sana'y hindi muna siya nagpakasal. Inimbitahan niya ito sa loob, ngunit tila hangin lang siya kay Karamov ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Naiinis si Philip sa inasta ng babae at nagtataka kung nakikinig ba ang kabalyero. Ngunit walang pasabing pumasok ang ginintuang mandirigma at umupo sa trono ng Lord, nang walang pahintulot. Sa boses na yayanig sa buong bulwagan, tinanong niya, nasaan si Jizen, ang Lord, ng lupain ito? Nanigas sa gulat si Philip at ang madrasta sa kapangahasan ng bisita. Sinubukang sumbatan ng batang tagapagmana ang kabalyero dahil sa pambabastos nito sa kanyang ama. Ngunit agad siyang pinutol ng madrasta. Ayos lang daw ito dahil nasa harapan nila ang pinakadakilang knight ng buong imperyo. Dito napagtanto ni Philip na ginagamit ng bruhang ito ang pagkakataon para iangat ang sarili niyang anak. Tumahimik kayong lahat. Sigaw ni Karamov na nagpaatras sa kanila. Umalis kayo sa paningin ko ngayon din. Humingi siya ng maiinom at nagsabing hihintayin niya si Lord Jizen sa loob mismo ng kastilyo, habang hawak ang espada, matiyaga siyang naghihintay para sa isang pagtutuos. Samantala, tuloy ang matinding pagsasanay ni Johan para hasain ang kanyang skills, kasama ang guro. Inalis ni Karamov ang helmet, kitang-kita ang kumpiyansa sa kanyang mukha habang hinihintay ang madugong komprontasyon. Tila nasa collision course, ang dalawang mandirigma, at hindi magtatagal, magkukrus ang landas ng kanilang tadhana. Sa kagubatan, sigaw ni Master Kagel, mag-focus ka, huwag kang magpapadistract.
Nagngangalit ang ngipin ng binata habang pilit na inilalaglag ang mabibilis at asintadong atake ng guro. Isang hiwa ang gumuhit sa kanyang leeg, patunay na hindi niya nagawang ilagan ang strike sa tamang oras. Babala ng assassin, kung may laso ng punyal na yon, kanina ka pa sana bumulagta at naging bangkay. Humingi ng tawad ang bida, pero hindi niya maalis ang kaba. Pakiramdam niya ay may mali sa pagdating ng mga knights ng emperador sa kanilang baryo. Labis siyang nagtataka kung bakit ang mga dayuhang kabalyero ang kumokontrol sa entrada ng kastilyong pag-aari ng kanilang pamilya. Seryoso ang mukha niya nang sabihin, walang saysay na isara nila ang gate at kontrolin ang akses sa sarili naming tahanan. Tanong naman ni Kagel, anong magagawa mo? Kahit pa kahina-hinala at kakaiba ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng guro na si Karamov ang pinakamalakas na mandirigma sa kontinente at sentro ng kapangyarihan ng imperyo. Gulat na nagtanong si Johan, mas malakas ba ang Elven Knight na yun kaysa sa inyo, Master? Saglit na natahimik ang assassin, bakas ang seryoso at malalim na pag-iisip sa kanyang mukha. Sa huli, inamin niya ang totoo, kung makakaharap ko si Karamov, tatakbo ako ng walang pag-aalinlangan. Hirit ng bida, malalaman lang ang resulta kapag tapos na ang lab pack. Binatukan siya ng Master. Sigaw ni Kagel, lumugar ka. Sarili mong lakas, di mo pa makontrol. Isa ka lang paslit na wala pang alam sa basics ng swordsmanship. Wala kang binatbat laban sa halimaw na yon. Pero imbes na matakot, nag-apoy ang determinasyon sa mata ng binata. Magsasanay ako, paghahandaan ko ang anumang darating. Napabuntong hininga na lang ang guro at tinanggap ang hamon ng matigas niyang disipulo. Kung ganon, bumalik ka na sa pagsasanay. Muling nagbakbakan ng dalawa ng may matinding intensity. Ang tunog ng nagkikiskisang bakal ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Walang humpay ang pagulan ng mga atake ni Kagel, ang kanyang sigaw ay dumadagundong bawal ang sumuko sa gitna ng matinding pagsasanay. Isinasagad ng binata ang kanyang limitasyon para sabayan ang bawat galaw ng guro, ngunit walang awa ang mga strike ni Kagel, isang brutal na pagsubok sa hangganan ng kanyang lakas. Sa ilalim ng nag-aapoy na tingin ng Master, bawal ang huminto. Ang pahinga ay para lamang sa mga mahihina. Naguguluhan ng ating bida bakit hindi tumatama ang kanyang espada. Sa kabila ng kanyang raw strength, tila hangin lang ang kanyang tinatagpas. Puno ng pait ang kanyang boses. Kahit ang simpleng kaluban ng espada ay hindi niya magasgasan, ang frustration ay unti-unting lumalamon sa kanyang puso. Dito na ibinahagi ng assassin ang tunay na sekreto, ang daloy ng puwersa. Kailangang ipunin ang lahat ng enerhiya at itutok ito sa pinakadulo ng talim. Huwag kang humampas na parang bulag, utos niya. Ang tunay na sining ay ang paglilipat ng bigat at diwa patungo sa dulo ng sandata. Sa paglipas ng oras, tila nagising ang diwa ni Johan. Napansin ni Kagel ang pagbabago, ang huni ng espada ng bata ay tumatalim, isang senyales ng paparating na panganib. Mas lalong tumindi ang pagsasanay. Ang kanilang mga espada ay nagtatagpo sa isang sayaw ng kamatayan sa gitna ng madilim na gubat. Naramdaman ni Johan ang tamang tiyempo, ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay handa na para sa isang mapaminsalang atake. Sa isang iglap, inipon niya ang lahat ng kanyang puwersa. Ang enerhiya ay dumaloy ng perpekto patungo sa dulo ng kanyang sandata. Nagliyab ang kanyang mga mata ng asul na liwanag. Ito ang pagsilang ng isang bagong kapangyarihan na yayanig sa kanyang guro. Nanlaki ang mga mata ni Kagel, ang instinto ng isang veteranong killer ay sumigaw, kamatayan ang sasalubong sa kanya kung hindi siya depensa. Isang malakas na pagsabog ng lakas. Sa gitna ng banggaan, nagawa ni Johan ang imposible na hagip at naputol niya ang dulo ng kaluban ng Master. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sigaw ng tagumpay ang umalingaw-ngaw, na gawa niya ang misyon. Buong yabang niyang sinabi na nakuha na niya ang ritmo. Tila ba sisiw na lang ang dating imposible niyang pagsasanay. Nanatiling tahimik si Kagel, ang kanyang isip ay naglalakbay. Isa lang ba itong masuwerteng tira? Tanong niya sa sarili. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Hinamon muli ng Master ang kanyang disipulo para sa isang huling pagsubok. Mahigpit ang hawak sa espada, nagbabala ang assassin. Sa pagkakataong ito, wala nang awa, ipakita mo ang bagsik mo. Isang nakakakilabot na asul na aura ang bumalot kay Johan. Ginamit niya ang serpent technique ng Master. Sa gulat ni Kagel, napilitan siyang umatras para iwasan ang tiyak na kamatayan. Sa huling sandali, nagdiwang ang binata. Tumalon siya sa tuwa dahil sa wakas, naisahan niya ang kanyang guro sa sarili nitong laro. Tulalang naiwan ng assassin. Anong klaseng nilalang ang nasa harap niya? Tao pa ba ang batang ito na natututo sa bilis ng kidlat? Pagkontrol lang ng puwersa ang tinuro niya, pero heto at ginagamit na ng bata ang ipinagbabawal na serpent's tongue technique. Isang beses lang niya itong nasaksihan noong unang araw,
pero agad na itong nakaukit sa kanyang kalamnan at diwa. At ang mas nakakapanindig balahibo, mas pulido pa ang paggamit niya nito kaysa sa mismong lumikha ng teknik. Hindi makapagsalita si Kaggle, sinusubukan niyang iproseso ang hindi makatarungang talento ng kanyang nag-iisang disipulo. Alam ng kanyang karanasan ang katotohanan, maliban na lang sa milagro, hindi na niya matatalo ang batang ito. Ang disipulo niya ay isa ng ganap na halimaw. Samantala, abot langit ang ngiti ng bida. Sigurado na ang kanyang kinabukasan at kabuhayan dahil sa bagong lakas na ito. Ngunit biglang nagsalita si Kaggle. Tapos na ang kanilang pagsasanay, pagdating ng bukang liwayway, lilisanin na niya ang gubat. Nabigla ang binata. Guro, aalis ka na? Ngayon ko palang gamay ang espada. Mapait na inamin ng master ang katotohanan. Sa loob ng wala pang isang linggo, nalampasan na ng disipulo ang lakas ng guro. Kampante na siya na hindi mawawala ang kanyang sining, malaya na ang bata na tahakin ang sarili niyang landas. Nagpaalam ang asasin. Kinilala niya ang dugo at pawis na ibinuhos ng binata para marating ang antas na ito. Iiwan mo na talaga ako? Tanong ng bida. Tumango ang master, ang hangin ay hindi nananatili sa iisang lugar. Sa harap ng naguupusang apoy, nagtanong ang bata tungkol sa mga pangitain. Alam ba ng guro ang tungkol sa itim na lobo? Ibinahagi niya ang nakakabahalang bangungot, ang paulit-ulit na senyales kung saan siya ay pinupugutan ng ulo. Noong una kitang makita, ani Johan, akala ko ikaw ang kamatayan na tinutukoy ng panaginip. Sumagot si Kaggle ng seryoso. Ang kamalasan ay walang mukha, kung pinatay niya ang bata noon, marahil iyon na ang katapusan ng tadhana. Bago tuluyang maglaho sa dilim, may huling payo ang asasin sa kanyang tagapagmana. Humanap ka ng sandatang karapat-dapat sa lakas mo, isang espadang gawa sa maalamat na Danish steel. Ang bakal na ito ay puno ng mahika, matatagpuan lamang sa mga sinaunang guho. Dahil limot na ang paraan ng pagpapanday nito, ang halaga nito ay hindi matatawaran. Mahal ba? Tanong ng binata. Tumawa ang guro, kahit ipunin mo ang kita ng buong buhay mo, kulang pa rin. Hindi naintindihan ni Johan ang punto, gusto lang palang ipamukha sa kanya ni Kaggle kung gaano siya kahirap. Ngunit seryoso ang babala ni Kaggle, kapag may nakita kang kalaban na may hawak na Danish steel, tumakbo ka na. Tumango ang binata bilang pagsang-ayon, itatatak niya ito sa isip, huwag mamaliitin ang sinuman lalo na ang mga may hawak ng kapangyarihan. Tumayo ang asasin at humanda ng umalis, iiwan na ang binata sa gitna ng madilim at tahimik na kagubatan. Isang huling payo ang iniwan niya sa kanyang disipulo, huwag kang makikipaglaban sa kalabang hindi mo kayang talunin. Ngunit kung ang bakbakan ay hindi maiiwasan, ang utos ng master ay gamitin ang lahat ng marahas na paraan upang manalo. Seryosong tinanggap ng binata ang mga aral at itinatak sa kanyang isipan, habang nagpaalam si Kaggle na may huling hiling na huwag hayaang mamatay ang kaisa-isa niyang estudyante. Ang pinakamahalagang leksyon ng asasin, tumakbo, kung delikado, at paslangin ang kalaban kung wala ng atrasan. Mahigpit na pinagsalikop ni Johan ang kanyang mga kamay, nangangakong mabubuhay siya anuman ang mangyari alang-alang sa kanyang master. Samantala, sa kastilyo ng pamilya, bumabalot ang nakakasakal na tensyon at misteryo sa pagdating ng isang makapangyarihang panauhin. Isang babae ang nanginginig na nagtanong kay Karamov kung nagustuhan ba nito ang alak habang nakaupo sa trono ng Panginoon. Basura! Reklamo ng kabalyero, sabay bato ng kopita sa pader hanggang sa mabasag ito, at sinabing ang masarap na alak ay nasa silid lamang ni Lord Jason. Sinubukan siyang akitin ng madrasta ni Johan sa isang mas pribadong silid, ngunit parang hangin lang siya sa paningin ng lalaki. Gamit ang isang mapang-akit na ngiti, nagpumilit pa ito at sinabing napaka-komportable sa silid ng Lord at hinding-hindi siya magsisisi. Iminungkahi niyang maaari silang magkaroon ng mainit na sandali, ngunit nanatiling yelo ang reaksyon ng kabalyero. Sa boses na mas matalas pa sa patalim, inutusan niya ang babae na lumayas sa kanyang harapan at iwan siyang mag-isa. Nabigla ang madrasta sa marahas na pagtanggi at sinubukang mangatwiran na wala na silang masyadong oras. Nagliwanag ng pula ang mga mata ni Karamov nang sabihin niyang darating na si Lord Jason, at pagod na siya sa paghihintay kaya uumpisahan na niya ang kasiyahan. Ibinunyag ng kabalyero ang tunay niyang pakay at humanda na para sa kanyang libangan ang walang habas na pagkatay. Narinig ni Philip ang mga lagim na sigawan mula sa labas at kinilabutan siya sa mga nangyayari sa loob ng kastilyo. Sa kagubatan, nakaramdam si Johan ng kakaibang bigat sa hangin, tila isang masamang pangitain ang biglang dumapo sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang usok at apoy sa abot tanaw, ang buong nayon ay nilalamo na ng impyerno. Sa kabilang dako, ang ama ng ating bida na si Jason ay nagmamadaling umuwi, nagtataka kung anong klaseng gulo ang nangyayari. Sumigaw ang isa sa kanyang mga tauhan na masyadong matindi ang apoy at kailangan na nilang bumalik agad sa kastilyo.
Walang pag-aalinlangan, pinaharurot niya ang kanyang kabayo sa pinakamabilis na takbo hanggang sa marating nila ang tarangkahan. Ngunit sa halip na paggalang, sinalubong siya ng pangungutya ng mga Elven Guards at tinawag pa siyang mabagal na baboy. Sinabihan siya ng mga ito na bilisan dahil ang pasensya ni Lord Karamov ay hindi walang hanggan. Pagkabukas ng gate, halos tumigil ang puso ni Jason sa sobrang takot. Ang buong patio ay naging dagat ng dugo at mga bangkay. Higit pa roon, nakaukit sa mukha ng mga biktima ang desperasyon ng kanilang huling hininga na walang kalaban-laban. Sa sobrang horror ng eksena, halos hindi makapagsalita ang Lord at nanginginig na nagtanong kung ano ang kahulugan nito. Biglang yumanig ang lupa nang bumagsak ang higanteng paa na balot ng gintong armor si Karamov, na malamig na nagsabing huli na ang pagdating ni Jason. Pinagpawisan ng malamig si Jason, hindi makaimik habang mahigpit na nakahawak sa hawakan ng kanyang palakol hanggang sa sumabog ang kanyang galit at sumigaw kung anong demonyong gawain ito. Pinaratangan ng kabalyero si Jason ng pagtataksil sa emperador, at dahil dito, idineklara niyang uubusin ang buong angkan ng pamilya. Sumigaw si Jason na ito ay kahibangan at isang malinaw na frame-up lamang upang iligpit sila. Hinamon niya ang kabalyero at tinanong kung sino ito sa akala niya para gumawa ng ganitong klaseng karumal-dumal na krimen. Walang pakialam si Karamov at nagbigay ng utos na patunugin ang trompeta, kunin ang selyo ng pamilya, at lipulin ang lahat ng nasa sakupan. Sa pagbaba ng utos, sumugod ang hukbo ng mga duwende upang burahin ang teritoryo sa mapa ng mundo. Agad na nagliyab ang buong nayon, isang eksena ng purong pagkawasak at kamatayan. Sa gitna ng apoy, nilapitan ng isang sundalo ang nakaluhod na si Padre Valberg, tinawag itong malupit, at tinangkang patayin dahil sa anak sa labas ng Lord. Ngunit bago pa man bumagsak ang espada ng sundalo upang tapusin ang pari, ang ating bida ay biglang sumulpot mula sa kawalan at sa isang mabilis na galaw, sinalag ni Johan ang atake gamit ang kanyang espada. Gulat na gulat si Padre Valberg nang makita ang talim na ilang pulgada lang mula sa kanyang leeg, at nakilala niya agad ang ating bayani. Tinanong ni Johan kung ano ang nangyayari, at sinabi ng pari na ang hukbo ng emperador ay nagwawala na parang mga hayop. Idinagdag pa niya na malaki ang posibilidad na ang amang si Lord Jason ay naging biktima na rin ng malagim na tadhana. Gumuho ang mundo ng ating bida sa balitang maaaring wala na ang kanyang ama, habang patuloy na nilalamon ng apoy ang mga bahay. Sinabi ni Valberg na nais nilang sunugin ang lahat, kaya nagdesisyon si Johan na kailangan nilang makarating sa kastilyo, ngayon din. Biglang may narinig na pamilyar na boses ang ating bida, at nang lumingon siya, nakita niya ang isang bata sa lupa na umiiyak at tumatawag sa kanyang pangalan. Dahan-dahan siyang lumapit, umaasang tama ang kanyang hinala. Siya nga ba si Del, ang batang minsang iniligtas niya mula sa bangis ng mga lobo? Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya, ngunit hindi pa tapos ang panganib kaya't agad niyang inutos, tumakbo ka na, ngayon din. Subalit sa isang iglap, napalitan ng sindak ang kanyang mukha nang makita ang nasa likuran ng bata ang ama ni Del, tinamaan ng palaso habang ginagawang pananggalang ang sarili para sa anak. Nanigas ang ating bida, tila binuhusan ng malamig na tubig habang unti-unting nilalamon ng nag-aapoy na galit ang kanyang sistema sa nasaksihang lagim. Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng ama ni Del, isang simpleng tao na ang tanging hangarin ay ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang pamilya. At ngayon, nakahandusay ito sa harap niya, isang malagim na biktima ng walang awang pagsalakay sa kanilang payapang nayon. Hindi lang yun, naalala niya ang masasayang pamilyang minsang namuhay ng tahimik dito, na ngayon ay winasak at binura na sa mapa ng karahasan. Ang mga tawanan ng mga lalaki sa tavern habang nagdiriwang ng buhay noon, ngayon ay napalitan na ng nakabibinging katahimikan ng kamatayan. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at kumuyom ang mga kamao, sa paghawak ng munting kamay ni Del sa kanyang ama, nabuo ang isang desisyong hindi na mababali. Binalingan niya ang bata at mahigpit na ibinilin, sumama ka kay Father Valberg, siya ang magliligtas sa iyo. Tumayo ang ating bida, at sa kabila ng panganib ay walang takot na sinuong ang gitna ng naglalagablab na impyerno ng digmaan. Huwag, mapapahamak ka lang. Desperadong sigaw ng pari, ngunit tila naging bingi na si Johan sa anumang babala at tuloy-tuloy lang sa paglakad. Itinaas niya ang kanyang paningin at doon, tumambad sa kanya ang isang tanawing dumurog sa kanyang pagkatao at nagpaalab ng kanyang puot. Nakatusok sa isang poste, parang isang tropeo para makita ng lahat, ang pugot na ulo ng kanyang amang si Duke Jason. Isang karatula ang nagbabanta na ang Duke ay pinatahimik dahil sa pagtatraidor, at kamatayan ang kaparusahan sa sinumang mangahas lumapit sa bangkay. Walang kumibo, sa gitna ng ingay ng labanan, nabalot ng nakakabinging katahimikan ang mundo ng ating bida habang dinaramdam ang bigat ng pagkawala. Sa kabilang banda, napansin siya ng isang sundalong duwende at sumigaw, "Hoy! Anong ginagawa ng isang bastardong tulad mo dito?"
Ngumisi naman ang kanilang pinuno ng may pang-uuyam. Akala ko tumakas ka na, bumalik ka ba para salubungin ang iyong kamatayan? Walang salita-salita. Sumugod si Johan dala ang matinding puot at pinakawalan ng isang taga kay Karamov ngunit sinalag ito ng kabalyero ng walang kahirap-hirap. Klang! Nagliyab ang mga kislap ng apoy at yumanig ang paligid sa lakas ng pagbabanggaan ng kanilang mga sandata. Ngunit hindi kinaya ng ordinaryong espada ang lakas ng kalaban, nagkaroon ito ng lamat hanggang sa tuluyang madurog at maging pira-piraso. Sinamantala ni Karamov ang pagkakataon, isang malupit na bira ang pinakawalan niya na nagpatilapon sa ating bida sa ere. Gumulong siya sa lupa pero parang walang nangyari agad siyang bumangon, handang-handa pang lumaban hanggang huling hininga. Muling sumugod si Johan, ang mga matay nagliliyab sa determinasyon, habang si Karamov ay napangisi na lang tila nasisiyahan sa palabas na ito. Dumampot ang ating bida ng isa pang espada mula sa bangkay ng isang sundalo at walang alinlangang sumugod pabalik sa bakbakan. Ginamit niya ang serpent technique. Galaw na parang ahas, sabay na humagupit ang dalawang espada sa magkaibang direksyon ng napakabilis, pero sadyang napakatibay ng Danes steel ni Karamov. Kahit anong gawin niya, hindi ito matinag-tinag ng kanyang mga atake. Muli na namang sumuko ang bakal sa tindi ng impact. Pagkabasag ng mga espada, sunod-sunod na atake ang ganti ng malupit na kabalyero. Tila may sariling buhay ang mga espada ni Karamov. Lumutang ang mga ito sa ere at pinalibutan si Johan mula sa lahat ng anggulo. Sa isang kumpas ng kamay, pinagsama-sama ni Karamov ang lakas ng mga espada at ibinato ito ng buong puwersa sa ating bida. Humaging ito kay Johan at tumama sa estatwa sa likuran, boom, pulbos ang bato. Walang natira sa tindi ng pagsabog. Napakasarap panuurin, pangungutya ni Karamov, ang lakas na iyon ay higit pa sa tama ng kidlat, hindi ba? Maging ang isa sa mga sundalong duwende ay tumilapon sa lakas ng shockwave mula sa bangis ng atake. Halatang aliw na aliw si Karamov sa pagpapahirap. Sa ilalim ng kanyang ngising aso, inutos niya, sige pa, pasayahin mo pa ako bago ka mamatay. Sigaw niya na puno ng pandidiri, ipakita mo ang tapang mo, ikaw na bastardong anak ng pamilya Is. Kahit naubusan na ng sandata at disarmado, pilit pa ring tumayo ang ating bida, hawak ang natitirang piraso ng kanyang espada. Itinaas ni Karamov ang kanyang dambuhalang gintong espada. Sa isang kisap mata, bumaon ang mabigat na bakal ng diretso sa dibdib ni Johan, sinubukan niyang sumalag pero huli na ang lahat. Ang lakas ng impact ay parang tren na sumagasa sa kanya, dahilan upang tumalsik siya sa malayo. Bumagsak si Johan sa lupa, duguan, sugatan, at tila wala ng pag-asang manalo sa labanang ito. Nagtitigan ng dalawa mula sa malayo habang pilit na kinakapitan ni Johan ang kanyang ulirat para makabangon. Pero teka, napahinto ang kabalyero at tiningnan ng kanyang dibdib ang kanyang maalamat na Danish armor. May bitak. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Paanong ang isang hamak na tao ay nagawang gasgasan, at lalong basagin, ang bakal na gawa ng mga Diyos? Sino ka ba talaga? Nang gagalaiting sigaw niya, sino kang lapastangan na nangahas hamunin ako ng ganito? Hindi sumagot si Johan. Sa halip, dumampot siya ng dalawa pang espada at muling sumugod na parang isang bagyong hindi mapipigilan. Hindi makapaniwala ang kabalyero ang enerhiyang nararamdaman niya mula sa binata, ay hindi na pangkaraniwan. Sa isang malakas na berada, pinakawalan ng ating bida ang sunod-sunod na atake, ngunit para kay Karamov, isa lamang siyang halimaw na walang diskarte sa pakikipaglaban. Sa isang simpleng galaw, parang wala lang na sinalag ng kabalyero ang bawat birada ng binata, ibinuhos ng bida ang lahat ng kanyang lakas, ngunit ni hindi man lang natinag ang kalaban, mabilis na umatras si Johan gamit ang serpent technique para makahinga. Tama ang hinala ni Karamov. Ang batang ito ay walang alam sa tamang pagdepensa. Nakikipagpatayan ng bata gamit lamang ang purong instinto, na tila isang mabangis na hayop na walang kasanayan. Nagbago ang timpla ng mukha ng kalaban. Delikado ang batang ito kaya kailangan na niya itong tapusin agad bago pa lumala ang sitwasyon. Gamit ang watawat ng kanyang ama, inihagis ito ng bida upang guluhin ang atensyon ng Golden Knight. Bumagsak ang pulang bandila at tinapakan ito ng ating bida ng walang pag-aalinlangan. Ang paglapastangang ito ay nagpapakulo ng dugo ng mga sundalong duwende, sumigaw ang kanilang pinuno ng utos na patayin ang lapastangang bata at tapusin na ang kanyang buhay. Nag-apoy ang mga mata ng ating bida sa matinding puot. Sa isang mabilis na hiwa, lumipad ang ulo ng sundalo kasabay ng nakakapanindig balahibong sigaw. Bago pa man makareaksyon ng kalaban, bumagsak na ang walang buhay na katawan nito sa lupa. Sumugod ang isa pang kawal ngunit hinarap lamang siya ng kamatayan, walang awang hinati ng bida ang kanyang katawan sa dalawa. Ang hiyaw ng sakit ay umalingaw-ngaw habang nagpapatuloy ang madugong paghihiganti.
Naglakad ang bida sa gitna ng apoy at pagkawasak na tila isang demonyo ng digmaan. Sa gitna ng kaguluhan, tinatanong niya ang sarili kung bakit niya ito ginagawa habang kusang humahakbang patungo sa kastilyo. Samantala, mahigpit na niyakap ni Father Valberg si Del. Alam niyang ang pagpunta sa kastilyo ngayon ay magdadala lamang ng walang katuturang kamatayan. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Sa kanyang paglingon, tumambad ang dugo ang katawan ng kanyang kapatid na si Philip. Agad lumapit ang ating bida at naitanong kung bakit bumalik pa ito sa lugar na puno ng panganib. Tumakbo ka na, ang mahinang bulong ni Philip, ang pananatili doon ay siguradong huling hantungan nilang dalawa. Gamit ang huling patak ng kanyang lakas, inalis niya ang helmet at iniabot ito sa ating bida. Isang huling regalo mula sa kapatid na nag-aalay ng buhay. At sa isang huling hininga, nalagutan ng hininga si Philip. Iniwan niyang nag-iisa ang ating bida sa gitna ng malupit na mundo. Bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ng ama tungkol sa kanyang lugar, at ang payo ng kanyang guro na tumakbo kapag tagilid ang laban. Alam niyang hindi biro ang lakas ng knight ng emperador, ngunit may isa pang aral ang kanyang master na nakatatak sa kanyang puso. Kung hindi na maiiwasan ang laban, kailangang siguraduhin na mapapatay mo ang kalaban ng walang mintis. Dala ang alaalang yun, napagtanto niyang ito na ang panahon para harapin ang kanyang tadhana. Puno ng determinasyon, tumayo ang ating bida. Nag-iisa siyang pumasok sa kastilyo, bitbit ang espada at baluti ng paghihiganti. Nagulat ang mga sundalong duwende sa kanyang biglaang pagsulpot. Anong ginagawa ng hampas lupang yan dito? Sigaw ng isa. Kinuyong ng bida ang kanyang kamao at sa isang malakas na sigaw, tinawag niya ang pangalan ng kanyang puntirya, Karamov. Boom! Sa isang suntok, sumabog ang ulo ng kawal na parang pakwan. Muli siyang sumigaw upang lumabas ang duwag na kabalyero. Yumanig ang lupa sa kanyang pagtapak. Sa likod ng basag na helmet, makikita ang mga mata niyang uhaw sa dugo, seryoso na ang laban. Samantala, tumutulo ang sariwang dugo mula sa espada ni Karamov habang umiilaw ang mga runa nito sa dilim. Nabalitaan kong may nakatakas na daga mula sa pamilya ang mapang-asar na komento ng kabalyero. Naalala niyang ito si Johan, ang batang humarang sa kanya noon. Ngunit pinutol agad ng bida ang dramahan, wala siyang panahon sa formalidad. Ituring mo na lang akong isang tao, ang sagot ng bida, isang tao na sukdulan ang galit sa pagmumukha mo. Tumawa ng mapakla ang kabalyero. Dapat tumakbo ka na lang, sayang lang ang walang kwenta mong buhay. Ngumiti siya ng nakakakilabot at itinaas ang umiilaw na espada. Kung atat ka ng mamatay, pagbibigyan kita sa huling hantungan mo. Kuminang ang mga mata ng ating bida. Tamang-tama, aniya, dahil yan din ang iniisip ko para sayo. Sumugod ang kabalyero upang tapusin na ang lahat. Nagtagpo ang kanilang mga sandata sa isang pagsabog ng lakas at bakal. Sa bilis ng pangyayari, tumalsik ang helmet ng ating bida. Pugot na ang ulo mo, bata. Banta ni Karamov. Akmang ibabagsak na niya ang huling atake nang bigla siyang natigilan, may kakaibang enerhiyang bumalot sa paligid. Ginamit ng bida ang serpent technique. Isang nakakabulag na asul na liwanag ang bumalot sa kanyang espada. Ang aura ay naghugis dambuhalang ahas na asul, handang tuklawin ang sinumang humarang sa landas nito. Crack! Tumama ang atake sa braso ng kabalyero, sa tindi ng puwersa, nagsimulang mabitak ang maalamat na Danes armor. Hindi pa doon nagtatapos. Dumiretso ang espada ng bida at tumama ng diretso sa dibdib ng kalaban, napasigaw sa matinding sakit si Karamov, hindi siya makapaniwala na ang isang paslit ay makagagawa ng ganitong pinsala. Sa refleksyon ng mata ng kabalyero, nakita niya ang kamao ng bida na papalapit, walang tigil. Sinundan ito ng isang malupit na suntok sa mukha ng Golden Knight, isang dambuhalang dagok ang yumanig sa buong pagkatao ni Karamov. Sa tindi ng puwersa, nagkadurog-durog ang kaniyang bakal na helmet, umalingaw-ngaw ang hiyaw ng purong pagdurusa mula kay Karamov, damang-dama niya ang bigat ng mapaminsalang atake ng binata. Binitiwan niya ang kaniyang espada, at bumaon ito ng malalim sa matigas na sahig ng laryo. Namilipit siya at umungol sa sakit habang sapo ang tinamaang parte. Nanlalaki ang mga mata, tinitigan niya ang ating bida, pilit na iniintindi ang nangyari. Doon niya napagtanto, teknik ito ni Cell, itinago ng bata ang tunay niyang lakas at kasanayan. Samantala, humakbang palapit ang ating bida, balot ng nakapapasong aura ng puot at determinasyon. Napahandusay si Karamov at sumuka ng dugo. Isang maitim na lawa ng likido ang kumalat sa lupa, senyales na malubha ang kaniyang lagay. Walang tigil ang kaniyang pagubo. Halos hindi na siya makatayo sa tindi ng pinsala mula sa laban. Suot ang helmet ng kaniyang kapatid, tinitigan siya ng ating bida nang may malamig na tingin. Sa huli, lumuhod na si Karamov dahil sa kawalan ng lakas. Lumapit ang binata at nagtanong,
Bakit kailangang gawin niya ang karumal-dumal na bagay na iyon sa mga inosente? Sagot ng talo ng kabalyero, lahat ng ito ay para sa kadakilaan ng kaniyang kamahalan, ang emperador. Paliwanag niya, nasa panganib ang banal na imperyo at kumilos lamang sila para itama ang lahat. Ipinagmalaki pa niya ang kaniyang sandata, ang tinatawag na karma ng espada. Ngunit sa kabila ng pagmamayabang, patuloy siyang inuubo at hindi na magawang ibangon ang sarili mula sa lupa. Bigla siyang humalakhak. Sinabi niyang humahanga siya kay Johann, sa dinami-rami ng digmaang dinaanan niya sa loob ng ilang dekada, ngayon lang siya nakakita ng ganitong lakas. Dahil dito, inanyayahan niya itong sumanib sa imperyo at lumaban sa kaniyang panig, kailangan daw ng emperador ang talento ng ating bida. Nangako siya na ang kayamanan ng imperyo ay magdadala ng luwalhati at bundok ng ginto para sa kaniya. Bibigyan din siya ng malawak at masaganang lupain para pamunuan, at mismong ang emperador ang mag-agawad sa kaniya ng titulong kabalyero. Inalok siya nito na maging espada ng emperador. Nanahimik ang ating bida, tila pinag-iisipan ang nakatutuksong alok. Pumasok sa isip niya. Ito ang buhay na matagal na niyang pinapangarap, ang buhay na puno ng salapi. Pero may mali. Kahit nasa harap na niya ang lahat ng gusto niya, wala siyang maramdaman kundi nag-aalab na galit. Walang pag-aalinlangan, tinanggihan niya ang alok ng kabalyero, gulat na gulat si Karamov sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa dahilan ng pagtanggi. Sumigaw ang bida na hindi lang kapatid niya ang pinatay nito, kundi pati na ang lahat ng kaniyang nasasakupan. Puno ng panghahamak na nagtanong ang kabalyero, ang mga hampas lupa ba? Hindi siya makapaniwalang tinatanggihan siya ng bata dahil lang sa mga ito. Ngumisi siya ng may puot at nagnit-ngit ang ngipin. Sigaw niya, walang halaga kung pumatay man siya ng mga insekto. Giit ng kabalyero, ang mga mahihina ay nabubuhay lamang para dumanak ang dugo demi sa mga malalakas. Sa narinig na iyon, lalong nagdilim ang mukha ng ating bida at nagtagis ang kaniyang mga bagang. Humingi siya ng tawad sa kaniyang guro. Dahil sa pagkakataong ito, ibubuhos niya ang lahat at hindi siya magtitimpi. Gamit ang buong puwersa, sumugod ang ating bida para sa huling hampas. Tumama ang kamao rekta sa helmet ng kabalyero, na nagkadurog-durog sa lakas ng impact. Sa kaniyang kamao, ibinuhos ng ating bida ang lahat ng kaniyang puot at determinasyon sa iisang mapaminsalang atake. Sa gitna ng kadiliman, tumalsik sa kung saan-saan ang mga piraso ng helmet, hindi kinaya ng kabalyero ang atake, at bumagsak ang kaniyang kamay, wala ng buhay, sugatan man ang kamay ng bida, hawak naman niya ang tagumpay. At sa wakas, nakatayo ang ating bida sa harap ng bumagsak na katawan ng gintong kabalyero. Lumingon siya ng may pagod sa mukha matapos ang lahat. Ngunit, may lakas pa palang magsalita ang kabalyero at tinawag siyang hangal dahil sa hindi pagtanggap sa alok. Nagbabala ito na wala ng atrasan ngayon. Winasak ng bida ang espada ng emperador nang talunin niya ang pinakamalakas na kabalyero nito. Dahil dyan, ang buhay niya mula ngayon ay mapupuno ng walang humpay na pagdurusa at pasakit. Gayunpaman, hinarap siya ng ating bida ng may matapang at seryosong tingin. Sa kaniyang huling hininga, bumigay na ang katawan ng kabalyero at tuluyan na itong pumanaw. Nakahandusay ang bangkay sa gitna ng apoy at pagkawasak. Nabuhay siya na ang iniisip lang ay pera at kapangyarihan para mabuhay sa mundong ito. Pero ngayon, habang tumutulo ang pulang likido mula sa kaniyang kamao, nakahanap na ang bida ng bagong layunin. Naisip niya ang mga walang hiyang umubos sa kaniyang mga tao at sumunog sa kaniyang bayan. Kahit nakalabanin siya ng buong mundo, ginawa lang niya ang nararapat. Kahit isumpa siya ng lahat, hinding-hindi niya pagsisisihan ang desisyong ito. Dahil pakiramdam niya, ito na ang simula ng kaniyang bagong paglalakbay, at ang landas na kaniyang tatahakin. Sa gitna ng gabi, dahan-dahang bumukas ang isang batong lagusan. Lumapit ang isang guwardiya sa kahoy na pinto para silipin ang kaganapan sa loob. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad si Jane at ang mga sundalong duwende, bakas sa mukha ni Jane ang matinding galit. Agad na nagtanong si Jane kung totoo ba ang ibinalita ng sundalo. Duguan at nanginginig, halos lumuhod sa takot ang sugatang elf. Isiniwalat niya ang nakakagimbal na katotohanan, isang halimaw ang biglang sumulpot at walang awang pinulbos ang kanilang hanay. At ang hindi kapani-paniwala. Gamit lamang ang kanyang mga kamao, dinurog niya ang magiting na si Knight Karamov, naiwan si Jane na tulala sa lagim. Nanginginig na inamin ng sundalo na iyon na ang huling hininga ng kabalyero, para namang binuhusan ng malamig na tubig si Jane, hindi makapaniwala sa narinig. Nanggagalaiti niyang itinuro ang bakuran, hinahanap ang bangkay bilang ebidensya. Sigaw naman ng elf maiden, kalokohan ang balita at kailangan niya ng matibay na patunay. Sagot ng sundalo, kahit siya ay naguguluhan, ngunit kitang-kita ng kanyang dalawang mata ang madugong pangyayari. Sa gitna ng tensyon, dumating ang ulat, handa na ang pursuit squad upang tugisin ang salarin.
Agad na nagbago ang aura ni Jane. Sa bawat hakbang, ramdam ang bigat ng kanyang desisyon. Humarap siya sa hukbo at nagbitiw ng mabigat na utos. Walang ititirang buhay. Habulin ang target at tapusin ito ng walang pag-aalinlangan. Isiniwalat ng Elf Maiden ang pangalan ng kanilang target, ang ating bida, si Johan, agad na kumilos ang hukbo na parang isang higanting alon ng kamatayan. Isang traidor. Ang pangunahing suspek sa pagbagsak ni Karamov. Ang sigaw ni Jane ay yumanig sa buong kampo, hulihin siya, buhay man o patay. Samantala, sa gitna ng masukal na gubat, tumatakbo ang ating bida, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Isang madugong labanan ang sumiklab. Napapalibutan siya ng mga Elven soldiers, ngunit umaalingaw-ngaw ang sigaw ng mga ito sa bawat suntok na kanyang pinakawalan. Sa bilis na hindi masundan ng mata, pinatumba niya ang isa pang kalaban, walang awa, walang titigil. Alam ni Jane ang panganib. Huwag niyo siyang harapin ng nag-iisa, utos niya, saraduhan ang lahat ng daan. Pagurin siya hanggang sa bumigay ang kanyang katawan, hindi makapaniwala ang mga sundalo wala na nga ba si Karamov. Ngunit matalim ang tingin ni Jane, iisa lang ang nasa isip niya ngayon. Ang misyon, dalhin ang ulo ni Johan sa emperador. Sa sandaling yun, naalala ng bida ang huling bilin ng kanyang kapatid na si Philip, kumuha ka ng kabayo at tumakbo. Iyon ang boses na nagtutulak sa kanya upang mabuhay, sa kahit anong halaga. Sa kasalukuyan, narating ni Johan ang kuwadra. Saglit na guminhawa ang kanyang pakiramdam, ngunit nanatiling alerto ang kanyang diwa sa bawat kaluskos. Ibinagsak niya ang bangkay ni Karamov. Mabilis na gumana ang kanyang utak, gagamitin niya ang baluti nito bilang panangga sa mga paparating na atake. Buong lakas, na parang pasan ang mundo, binuhat niyang muli ang mabigat na katawan sa kanyang likuran. Hingal na hingal binuksan niya ang pinto. At doon, tumambad ang kanyang pag-asa, ang dambuhalang warhorse ng kanyang amang si Jezin. Nilapitan niya ang hayop, nagpapasalamat sa espiritu ng kanyang kapatid. Sa wakas, may pagkakataon na siyang makahinga ng maluwag. Kailangan ng pangalan ng kanyang bagong kaalyado, tinitigan siya ng kabayo gamit ang naglalagablab nitong asul na mga mata. Bilang pag-alala, pinangalanan niya itong Philip, isang tribute sa kanyang yumaong kapatid. Sa labas, sumigaw ang isang Elven soldier. May kumikinang doon, sigurado siyang kislap ito ng legendary Dana Steel. Natigilan ang lahat, isang dumadagundong na tunog ang yumanig sa lupa, ang yabag ng isang kabayo. Sa isang iglap, humarurot palabas si Johan sakay ni Philip. Walang lingon likod, nakatuon ang lahat ng kanyang lakas sa pagtakas. Nanlaki ang mata ng isang duwende. Si Johan. Tumatakas siya sakay ng kabayo. Bago pa sila makakilos, nilamon na ng dilim ng gubat ang magiting na bida. Sumabog sa galit ang pinuno ng mga elf, barilin niyo siya. Umulan ng mga palaso mula sa crossbows. Ngunit tumama lang ang mga ito sa baluti ni Karamov na nagsilbing matibay na panangga. At sa ilalim ng liwanag ng full moon, matagumpay na nakalusot si Johan sa bingit ng kamatayan. Buong gabi siyang naglakbay, hanggang sa tuluyan ng mawala sa paningin ng mga humahabol na kalaban. Lumipas ang mahabang oras, narating niya ang puso ng nakakapanindig balahibong Black Forest. Bumaba siya, halos gumapang sa pagod, kahit labag sa loob na hindi ilibing ng maayos ang bangkay, isinantabi niya ang awa para sa sariling kaligtasan. Pinagmasdan niya ang marangyang baluti ni Karamov. Napadako ang kanyang tingin sa kulay ubeng espada na nakahandusay sa lupa. Magaan ngunit matibay. Napagtanto niyang gawa ito sa pambihirang Dana Steel, isang sandatang para sa mga hari. May kakaibang mga marka sa talim. Sinaunang Imperial script, agad na napukaw ang kanyang kuryosidad sa hiwaga ng espada. Biglang may bumulong sa kanyang isipan, ang pangalan ng sandata, Crest Retriever. Tagakuha ng sagisag, nilabutan siya sa pangalan. Nagpasya siyang angkinin ng espada at ilibing na lamang ang baluti ng kabalyero, sayang, pero nangako siyang babalikan ito balang araw. Kumuha siya ng pala at sinimulang hukayin ang lupa sa gitna ng masukal na gubat. Tagaktak ang pawis at nananakit ang katawan, nagawa niyang tapusin ang paghuhukay ng libingan. Pagkatapos ng seremonya, napaupo siya sa pagod. Sapat na kaya ito upang itago ang ebidensya ng kanyang krimen? Alam niyang kakalat ang balita ng pagkamatay ng kabalyero. Bumalik sa kanyang alaala ang sumpa ni Karamov, na ang kanyang kinabukasan ay puro pagdurusa. Napangisi na lang siya, matagal ng impyerno ang buhay niya bago pa mangyari ang lahat ng ito. Ngayon, wala nang matutuluyan, walang pera. Tumingala ang ating bida at nag-isip. Paano siya babangon mula sa abo? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Isang kaluskos ang bumasag sa dilim. Agad na umalerto ang kanyang senses, handa sa anumang panganib na paparating.
Tadhana nga naman, sa dinami-dami ng pwedeng sumulpot, ang dambuhalang itim na lobo pa ang kanyang muling nakaharap. Napamura na lang ang ating bida sa inis. Dumating ang halimaw kung kailan sagad na ang kanyang pagod, alam niyang sa kondisyon niyang ito, wala siyang laban. Isa lang ang nasa isip niya ang tumakbo, kailangan niyang marating ang kanyang kabayo bago pa mahuli ang lahat. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang sundalong duwende. Nandito ang kabayo ng target, nakuha nila ang kanyang sasakyan. At doon niya napagtanto, ang mga Wolves of Akitan ang elite unit ng mga kalaban. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, ang bilis nila, wala pang isang saglit, natunto na siya ng isang elf sa dilim at itinuro habang sumisigaw. Agad na inasinta ng buong puwersa ang ating bida gamit ang kanilang mga crossbows. Napatiimbagang na lang si Johan, imposibleng manalo siya sa ganitong karaming kalaban. Naipit siya sa bangungot. Sa harap, ang mabangis na lobo. Sa likod naman, ang hukbo ng mga sundalo. Wala nang matatakbuhan. Nilamon na ng kawalan ng pag-asa ang ating bayani, ito na ba? Ito na ba ang kanyang katapusan? Ngunit isang himala ang nangyari, ang lobo. Nilampasan siya nito at walang awang sinugod ang mga sundalong duwende. Rumagasa ang halimaw na parang bagyo ng galit. Nagkagulo ang hanay ng mga kalaban at napasigaw na lang sila sa takot. Naguluhan si Johan, bakit hindi siya inatake? Pero mabilis niyang naunawaan, hinahawi ng lobo ang daan para sa kanyang pagtakas. Ito na ang pagkakataon, alam niyang segundo metro lang ang kanyang palugit kung hindi siya gagalaw ngayon. Tiyak na kamatayan ang aabutin niya. Gamit ang huling patak ng kanyang lakas, humiyaw ang ating bida at tumakbo ng mabilis patungo sa kanyang kabayo. Sinusuong niya ang kaguluhan. Mabilis niyang tinapakan ang estribo at sa isang iglap, nakasakay na siya sa likod ng hayop. Mahigpit ang hawak ni Johan sa renda habang pinapaharurot ang kabayo. Sa gitna ng adrenaline, biglang bumaha ang mga alaala ng nakaraan. Determinadong mukha ang bumabalot sa kanya habang tumatakas. Bumalik sa kanyang isipan ang panahon ng kanyang pagkabata, isang simpleng buhay na malayo sa digmaan. Balik sa kasalukuyan, patuloy ang desperadong pagtakbo ni Johan sa madilim na kagubatan. Nag-flashback ang hirap ng kanyang training, ang mga madudugong labanan, at ang pagkawasak ng kanyang sariling bayan. Tuluyan na niyang iniwan ang nasusunog na nakaraan. Sa di kalayuan, bumagsak ang katawan ng isang sundalo, tanda ng bagsik ng lobong tumulong sa kanya. Mula sa dilim, tahimik na pinanood ng dambuhalang nilalang ang paglayo ng ating bida, tapos na ang kanyang misyon. Naglaho ang lobo sa anino ng gabi, ang kanyang pulang mga mata ay tila nag-iwan ng huling babala sa ating bayani, pero hindi pa tapos ang kalbaryo. Sa unahan, bumulaga kay Johan ang isang checkpoint ng mga sundalo, sarado ang lahat ng lagusan, wala siyang lusot. Bumigay na ang katawan ng ating bida, bumaba siya ng kabayo, gutom, puyat, at sagad na sa pagod. 3 araw. 3 araw siyang tinutugis ng Wolves of Akadan, muntik na siyang mamatay ng ilang beses sa kamay ng mga ito. Sagad na siya, kahit ang paghawak sa sarili niyang espada ay tila pasa na ang daigdig sa bigat. Mas marami pang sundalo ang nagkalat. Habang nagtatago, gulong-gulo ang isip niya, paano siya makakalusot sa bitag na ito? Nang biglang, isang merchant caravan ang dumaan. Kumislap ang idea sa isip ni Johan, magpapanggap siyang mangangalakal. Kung magmumukha siyang isa sa kanila, baka makalusot siya. Dito natin makikilala si Eldens ng Gaetana Trading Company. Master Eldens, sigaw ng guwardiyang may tapal ang mata, isang kabalyero, naka-heavy armor. Agad naghanda si Kay, ang veteranong mersenaryo, maghanda sa laban, pero si Gaz, tila walang pakialam sa nangyayari. Sinaway siya ni Goran, idilat mo ang mata mo, tingnan mo ang suot niya, plate helm at red gauntlets. Itinuro ni Kay ang sandata sa bewang ng bida, yung lilang hawakan na yan, hindi yan ordinaryo. Yan ay isang Danas steel sword. Ngunit matigas ang ulo ni Gaz. Ano ngayon, sayang lang sa oras ang pakikipag-away dyan. Napuno na si Kay. Alisin niyo nga ang tangang to sa harap ko, hinila ng isa pang mersenaryo ang tenga ni Gaz para patahimikin ito. Seryoso ang mukha ni Eldens. Nagbigay siya ng utos kina Goran at Kay. Huwag kayong gagalaw hanggat wala akong sinasabi. Atake lang sa signal ko. Copy that. Sagot ng dalawa. Dahan-dahang lumapit si Eldens kasama ang kanyang mga tauhan sa kinaroroonan ng ating bida. Bulong ni Kay, patumbahin muna natin ang kabayo. Paglapit nila, nagpakilala agad ang leader, ako ang pinuno ng trading company na ito. Nagulat ang ating bida. Hindi tao ang kaharap niya, kundi isang beastman na may anyong pusa. Ramdam ni Eldens ang bigat ng aura ng ating bida. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang nakahanda ang kanyang mga tauhan sa likod. Delikado, naghihinala sila, isip ni Johan.
Kailangan niyang magsinungaling, nagpakilala siya at sinabing inambush siya ng mga bandido sa daan. Kalmadong nakiusap ang ating boy, sabihan mo ang mga tauhan mong ibaba ang kanilang mga sandata. Tumawa ng malakas si Eldens. Pasensya na, bilang merchant, kailangan laging handa. Tinanggap naman ni Johan ang sorry at inilatag ang kanyang plano. Wala na akong pera, kinuha ng mga bandido, saad niya. Pero kapalit ng pagkain at matutuluyan. Poprotektahan ko ang caravan niyo gamit ang aking espada. Matapos kilatisin ang lakas ng ating bida, tinanggap ni Eldens ang kasunduan ng walang pag-aalinlangan. Ipinahayag ng leader na patungo sila sa malayong lupain ng Marcel. Nagpasalamat ang binata, ngunit lihim na nagtataka kung saan matatagpuan ang nasabing lugar. Ipinakilala ni Eldens si Johan sa kanyang mga tauhan, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang utos na tapusin ang binata sakaling gumawa ito ng kahina-hinalang galaw. Mabigat man sa loob, sumang-ayon ang mga mersenaryo sa utos ng kanilang pinuno. Nakahinga ng maluwag ang ating bida, ang kailangan na lamang niyang gawin ay malagpasan ang mahigpit na checkpoint. Nagpatuloy ang paglalakbay ng caravan kasama si Johan. Sa di kalayuan, naramdaman ng isang elven soldier ang paparating na grupo. Sila ang kinatatakutang Wolves of Akitin, at agad nilang hinarang ang caravan para sa isang inspeksyon. Alam ni Johan na ito na ang sandali ng katotohanan, humarap si Eldens at ibinandera ang pangalan ng makapangyarihang gata na trading company. Nanlaki ang mga mata ng sundalo, ang kumpanya ng Marcel ay sadyang makapangyarihan na kahit ang emperador ay hindi ito kayang banggain. Biglang nagbago ang tono ng guwardiya at sinabing may tinutugis silang taksil at kailangan nila ng kooperasyon. Nang marinig ito, tila binuhusan ng malamig na tubig ang ating bida ang checkpoint na ito ay patibong para sa kanya. Itinuro ng isang sundalo si Johan at inutusang tanggalin ang helmet. Kinabahan ng binata ngunit nagpalusot na mayroon siyang malalang sakit sa balat. Pinagtawanan lamang siya ng mga kawal at pilit na pinatatanggal ang helmet upang makita ang kanyang sinasabing pangit na mukha. Puno ng pagdududa, tinitigan siya ng pinuno ng mga sundalo at tinanong kung may itinatago ba siya. Napagtanto ng ating bida na wala na siyang kawala, kailangan na niyang maghanda para sa isang madugong labanan. Ngunit biglang dumagundong ang boses ni Eldens, sinaway niya ang kalokohan at tinanong kung kinukuwestiyon ba ng guwardiya ang dangal ng kanyang kumpanya. Nagalit ang beastman at nagbanta na direktang magsusumbong sa kanilang commander kapag hindi sila tumigil. Idiniin pa niya na personal siyang magrereklamo sa sangay ng Marcel upang masisante ang mga ito. Nanginig sa takot ang guwardiya at agad na pinadaan ang caravan. Labag man sa loob ng ibang sundalo, wala silang nagawa kundi tumabi. Napabuntong hininga ang duwende at sinabing napakasuwerte ng ating bida dahil nakaligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Nagpatuloy ang caravan at inakala ni Johan na tapos na ang panganib, ngunit nakita niyang nakatingin pa rin ang mga guwardiya sa kanilang paglayo. Nakatayo lamang ang mga sundalong elven habang unti-unting nawawala sa paningin ang grupo. Kinagabihan, nagtayo sila ng kampo at inayos ni Eldens ang shifting ng mga bantay habang nagbabasa ng mga dokumento. Tinawag niya si Johan at sinabing matulog na ito dahil hindi naman siya kabilang sa mga may obligasyon sa pagbabantay. Lubos ang pasasalamat ng ating bida sa kabutihang loob ng leader, lalo na't pagod na ang kanyang katawan. Kinuha niya ang sleeping bag at bumigay na sa antok. Napansin ng isang mersenaryo na sa wakas ay nahimbing na rin ang binata. Mahimbing ang kanyang tulog sa tabi ng apoy, binabawi ang lakas na nawala sa kanya. Ngunit sa dilim, may mga matang nagmamasid. Isang misteryosong lalaki ang nakangisi habang nagpaplano ng masama laban sa kanila. Inutusan ng estranghero ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa parating na pagsalakay. Ang plano ay palibutan ng kampo at lusubin sila ng sabay-sabay. Samantala, nanaginip si Johan ang kanyang nakaraan bilang sundalo. Bumalik sa kanyang alaala ang isang pagsasanay kung saan gumamit siya ng kakaibang depensa laban sa mas malaking hukbo. Dahil sa kanyang angking talino sa estratehiya, naging ehemplo siya sa ibang mga sundalo at pinarangalan ng 5 araw na bakasyon. Buong pagmamalaking sumaludo ang ating bida at sumigaw ng katapatan sa kanyang commander. Inakala niyang para sa kanya ang buhay militar, ngunit naalala niya ang bulok na sistema at ang nakapapagod na mga shift. Higit sa lahat, ang pinakamatinding problema ay ang sahod na sadyang napakababa at hindi makatarungan. Sa kanyang panaginip, bigla siyang hinablot ng kadiliman at napagtantong wala na siyang takas sa impyernong iyon. Nagising ang ating bida na humihingal at naliligo sa sariling pawis. Napagtanto niyang bangungot lang ang lahat. Umupo siya at ininda ang sakit ng katawan, ngunit biglang tumindig ang kanyang balahibo, may kakaibang aura sa paligid. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, biglang umulan ng libu-libong palaso mula sa kawalan. Nagulat ang binata nang makita ang mga palaso na papunta sa kanya. Sa isang kisap mata, hinablot ng kanyang kamay ang hangin.
Nanlaki ang kanyang mga mata nang ma-realize na nasa bingit na siya ng kamatayan. Nguntik na siyang matuhog sa mukha, ngunit nasalo niya ang palaso. Alam na niya na tuntun na siya ng mga sundalo. Inis na tumayo ang ating bida, kailangan niyang alertuhin ang mga mersenaryo bago mahuli ang lahat. Gamit ang buong lakas, sumigaw siya upang balaan ang lahat na sila ay sinusugod ng mga kalaban, nagising si Eldens at ang buong kampo. At dito nagtatapos ang kasalukuyan, ibalik muna natin ang oras, 5 minuto bago tumunog ang alarma ng digmaan. Walang humpay ang reklamo ng bagitong si Gas kay Khan, tila pasa niya ang daigdig dahil sila raw ang gumagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho. Agad na nagdilim ang mukha ni Khan sa narinig. Isang matalim na utos ang pinakawalan niya tumahimik o may kalalagyan. Gulat naman si Gaz, tila isang paslit na hindi maunawaan kung bakit siya pinagagalitan ng kanyang kasama. Dito na ipinaliwanag ni Khan ang batas ng digmaan, sa oras ng Guardia, hindi ka pwedeng magtiwala sa taong halos hindi mo pa kilala. Dagdag pa niya, ang pagkilos ng walang utak ay maagang magdadala sa iyo sa hukay. Tanong tuloy ng veterano, bakit nga ba pinasok ng binata ang madugong grupong ito? Sumabog sa galit si Gaz. Kung alam lang daw niyang puro mga duwag ang grupong ito, hinding-hindi siya sasali sa kanila kahit kailan. Kumulo ang dugo ni Khan sa insulto. Ang tanong niya sa bata, sira na ba ang ulo nito o sadyang nagmamadali na siyang makaharap si kamatayan, handa nang turuan ng leksyon ng veterano ang hambog na bata dahil sa kawalan nito ng respeto. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng ating bida. Kasunod nito ang pag-ulan ng libo-libong palaso mula sa dilim, agad silang dumapa para iligtas ang kanilang mga buhay. Sa kidlat na bilis, ginawang kalasag ni Khan ang kanyang katawan upang protektahan si Gaz mula sa tiyak na kapahamakan. Matapos ang unang bugso ng ulan ng kamatayan, napansin niyang panandaliang tumahimik ang paligid. Inutusan niya ang bata na sumuporta sa laban, ngunit nilamon ng takot si Gaz, tumakbo ito palayo, sumisigaw habang tinatalikuran ang kanyang tungkulin sa gitna ng digmaan. Namula sa galit si Khan sa kaduwagan nito. Lumapit naman si Gorn para tignan ang sitwasyon, habang nagbabala ang ating bida na isa itong matinding pananambang at ang mga palaso ay galing sa kawalan. Hinanap ni Khan ang tumakas na duwag, ngunit mas nangibabaw ang pag-aalala niya para sa kaligtasan ng kanilang pinuno. Nagtatago sa ilalim ng karwahe ang takot na si Eldens. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas ang ating bida at nagsimulang magbigay ng mga utos sa mga mersenaryo, isinigaw niya, gumawa ng defensive circle sa paligid ng karwahe. Protektahan ang bawat sulok. Paliwanag ng ating bida, kailangan nilang magkaisa laban sa hindi nakikitang kaaway, ngunit tinitigan siya ng masama ni Khan sino ba siya para maghari-harian at magbigay ng utos. Nagmatigas ang mersenaryo, kaya na daw nila ang sarili nila at sinabihang mag-isa na lang lumaban si Johan. Hindi makapaniwala ang ating bida. Sa gitna ng bingit ng kamatayan, paiiralin pa talaga nila ang katigasan ng ulo. Gayunpaman, sumigaw si Gorn sa kanyang mga tauhan, ilabas ang mga kalasag at humanda sa madugong bakbakan. Nakiusap si Johan ng kahit isang kalasag dahil sanay siya sa ganitong laban, ngunit maramot na sumigaw si Elden, wala siyang makukuha at bahala na siyang iligtas ang sarili niya. Bumigat ang loob ng ating bida. Napagtanto niyang sa grupong ito, siya ay nag-iisa at walang sinumang nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman niya ang isang nakapangingilabot na presensya sa dilim. Mula sa kawalan, sumugod ang kawan ng mga bandidong may mga mukhang halimaw, napagtanto ni Johan na hindi sila ang Wolves of Akitan. Kung gayon, isa lang silang grupo ng mga gutom na bandido. Walang atubiling sumugod ang mga kriminal, dala ang uhaw sa dugo at pagnanasang pumatay. Isang maling desisyon. Iniutos ni Khan ang buong puwersang pagsugod, napahawak sa ulo ang ating bida sino na ang magbabantay sa karwahe kung lahat sila ay aalis sa pwesto. Sumiklab ang madugong digmaan, minura ng isang mersenaryo ang mga bandido dahil sa pananamantala ng mga ito sa dilim ng gabi. Umungal ang lider ng mga bandido. Huwag kayong titigil. Mas marami tayo, ubusin niyo silang lahat. Sumigaw si Goran upang patatagin ang loob ng kanyang mga tauhan, ngunit isang bandido ang sumunggab sa kanyang mukha at nagpatahimik sa kanya gamit ang isang malakas na dagok. Nanlaki ang mga mata ni Khan sa takot. Isinigaw niya ang pangalan ni Kapitan Goran habang nakikita itong nasa bingit ng kamatayan, itinaas ng bandido ang kanyang espada para tapusin ang kapitan. Ngunit bago pa tumama ang talim, humagibis ang ating bida hawak ang kanyang lilang espada. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng isang matalim na slash na nababalot ng purpurang enerhiya. Natigilan ang bandido, hindi maunawaan ang liwanag na papalapit. Huli na ang lahat tumama ang atake at nahati ang kanyang katawan ng walang kalaban-laban. Nanigas sa gulat si Goran habang naliligo sa pulang likido ng kanyang kalaban na sumabog sa kanyang harapan.
Nakatayo ang ating bida, hawak ang dalawang espada, habang pinagmamasdan ang nakagigimbal na lakas ng kanyang ginawang pag-atake. Nagliwanag ang mga pulang orasyon sa kanyang sandata, kinilabutan ng lahat nang makita nilang hinihigop ng espada ang dugo ng mga napaslang, napasigaw ang leader ng mga bandido, isang demonic sword. Paano nagkaroon ng ganyang sumpa ang isang hamak na guwardidya ng mangangalakal? Sinamantala ni Johan ang kanilang takot. Buong tapang niyang isinigaw, "Ako ay isang maharlika mula sa makapangyarihang pamilya Yest." Laglag ang panga ni Khan at Goran. Hindi sila makapaniwala kasama pala nila ang isang dugong bughaw sa buong panahong ito. Sa isip-isip ni Johan, sana naman ay walang maging problema sa paggamit niya ng pangalang Yest para sa kanyang pagbabalat kayo. Nagkagulo ang mga bandido. Alam nilang kamatayan ang kapalit ng pagbangga sa isang maharlika. Habang nag-aapoy ang kanyang espada, nagbigay siya ng ultimatum, "Susuko kayo o mamamatay." Malamig niyang tinanong, "Ibaba ninyo ang inyong mga sandata ngayon din, o hahayaan ninyong tikman ng inyong mga leeg ang talim ng aking espada?" Nanginig sa takot ang mga kalaban, tumagaktak ang pawis ng kanilang lider, tila daga na nasukol ng isang leon at hindi alam ang gagawin. Isa-isa, kumalansing ang mga bakal sa lupa. Nagsimulang magulugan ng sandata ang mga bandido hanggang sa makabuo ito ng isang bundok ng mga patalim, itinaas nila ang kanilang mga kamay bilang tanda ng pagsuko sa kapangyarihan ng ating protagonista. Nanatiling nakahanda ang espada ng ating bida. Sa isang maautoridad na boses, inutusan niya si Goran, "Kapitan, igapos mo ang lahat ng bihag." Nagbabala ang ating bida gamit ang malamig na tinig, sinumang magtangkang manlaban ay agad na tatapusin ng mersenaryo ng walang awa. Sa paghupa ng tensyon, binalingan niya si Eldens para sa susunod nilang hakbang. Nababalot ng pagkabahala si Goran, baka nasaktan ang pride ng noble sa naging trato nila rito. Ngunit kalmado lamang si Eldens, siya na raw ang bahalang umayos ng gulo dahil kusa naman nilang tinanggap ang binata sa karaban. Matapos ang usapan, nilapitan niya ang ating tahimik na bida. Puno ng pasasalamat niyang pinuri ang kabayanihan nito kagabi. Nais siyang gantimpalaan ng Beastman kung alam lang daw niya ng maaga, sana'y inabutan na niya ito ng maayos na panangga. Ngunit umiling lamang ang ating hero at tinanggihan ang pabuya. Sapat na raw sa kanya ang makitang ligtas ang bawat isa at walang nasaktan. Hindi makapaniwala si Eldens, bihira ang taong tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Tahimik silang tumayo sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, dinadama ang payapang sandali. Basag ang katahimikan nang magtanong ang bida sa susunod na laban, maaari ba siyang humiram ng shield? Walang pag-aalinlangan, agad na pumayag si Eldens at nangakong hindi siya bibiguin. Nag-iba ang ihip ng hangin nang hilingin ng hero na kausapin ang mga bihag. Dahil sa kanyang ipinakitang lakas, agad siyang pinahintulutan ng lider na gawin ang nais nito. Wala nang kagalang-galang na salita, ngayon ay oras na ng singilan. Isang malakas na sipa ang pinakawalan niya sa bilanggo at inutusang kumilos na ito. Namimilipit sa sakit ang bandido mula sa bigat ng sipa ng ating bida. Sa gitna ng daing, tinanong sila ng hero kung sino sila at bakit nila pinuntirya ang karaban. Sa takot, ibinunyag ng bandido ang katotohanan, hindi sila ordinaryong magnanakaw, kundi mga dating sundalo ng pamilyang Brits na ngayoy burado na sa mapa. Isinalaysay niya ang trahedya, ilang buwan na ang nakararaan ng Tridoren at ubusin ang kanilang pamilya, ang mga umatake. Walang iba kundi ang kinatatakutang Wolves of Akitin. Sinubukan nilang lumaban hanggang huling hininga, ngunit nang dumating ang tinatawag na Noble Executive, gumuho ang kanilang depensa. Nanlaki ang mga mata ni Goran sa narinig, pamilyar ang titulong iyon, siya ay si Karamov, ang mismong asong panghunting ng emperador. Lumuhod sa lupa ang bandido at nagmakaawa ng tawad. Wala raw silang kaalam-alam na ang karaban na ito ay pag-aari ng isang noble. Tinugis sila ng puwersa ng imperyo na parang mga hayop, at maging ang mga tagahilaga ay tinalikuran sila sa oras ng pangangailangan. Alam niyang mali ang pagnanakaw, ngunit ito na lamang ang paraan upang mabuhay. Matalim na nagtanong muli ang ating bida kung may iba pa bang dahilan sa kanilang pag-atake. Umiling ang bandido, ang tanging pakay lang daw nila ay ang charter ng Merchant Guild. Sumabog sa galit si Elden sa narinig. Pasigaw niyang sinabi na ang charter ay simbolo ng tiwala at hindi basta-basta kinukuha. Awat ni Johan sa lider, tama na ang init ng ulo. Dito, biglang naalala ng ating hero ang seryosong mukha ni Karamov at ang mga salita nito tungkol sa pagtatridor sa emperador. Napatiimbagang siya habang unti-unting nabubuo ang puzzle sa kanyang isipan. Ang lahat ng ito ay palabas lamang ng emperador upang linisin ang hanay ng mga noble. Sinumpa niya sa isip ang kabalyerong nagpaloko sa matatamis na salita ng hari. Napagtanto ng ating bida na sa laro ng kapangyarihan, pare-pareho lang silang mga biktima at isinakripisyo. Gayunpaman, sila ay mga bandido pa rin at hindi madaling magdesisyon.
Nagtanong si Kay kung anong gagawin, sabay alok na puwersahin pa ang mga ito para sa impormasyon. Ngunit pigil ng ating hero, hindi na kailangan. Nasabi na nila ang lahat ng dapat malaman, bigla na lamang hinablot ni Jazz ang kanyang maso. Desidido siyang tapusin ang buhay ng isa sa mga bihag, bago pa tumama ang pandurog, sinalag ito ni Kay gamit ang sariling sandata, hinarangan ng veteranong mersenaryo ang atake hindi niya hahayaang madungisan ang kamay ng bata. Gulat na gulat si Gas. Bakit siya pinipigilan ni Kay na makaganti sa mga walang hiyang ito? Pangaral ni Kay, wala silang karapatang magparusa dahil sumuko na ang mga kalaban sa isang noble. Napahiya si Gas at yumuko, tinatanggap na siya ay nagkamali. Samantala, ang mga bandido ay nakadapa na sa putikan, nagmamakaawa sa kabalyero na huwag silang patayin. Nanginginig sila sa takot at umiiyak, damang-dama na ang huling sandali. Binalingan ni Kay si Johan at nag-alok na siya na mismo ang uubos sa mga ito ngayon din. Nakahawak na ang kamay sa espada, hinihintay na lang ang utos. Ngunit laking gulat ng lahat nang magsalita ang ating bida Kalagan at palayain ang mga bilanggo. Para silang nabunutan ng tinik sa dibdib, napahagulgol sa tuwa at ginhawa ang mga bandido sa narinig na desisyon. Pumalag si Gas sa galit, bakit kailangang buhayin pa ang mga salot? Dinedma lamang siya ng ating hero at humarap sa mga bandido ng may seryosong mensahe. Nauunawaan niya ang kanilang gipit na kalagayan, ngunit ang pagiging tulisan ay kailanman hindi magiging tamang solusyon. Ibinunyag niyang siya mismo ay nag-aral ng trabaho at craft para mabuhay, nanlaki ang mata ni Eldens isang noble na kinailangang magbanat ng buto. Komento naman ni Goran, nandito lang siya para sa magandang bayad. Muling nagsalita ang ating bida, bubuhayin niya sila, pero sa isang kondisyon. Walang tigil sa pagyuko ang mga bandido, nangangakong babaunin nila sa hukay ang kabutihang loob na ipinakita niya. Naghanda na ang grupo sa pag-alis, ayaw na ng ating hero ng dagdag gulo, ngunit sa di kalayuan, mula sa tuktok ng burol, may aninong nakamasid. Ang misteryosong nilalang ay tahimik na sumusunod sa bawat hakbang ng karaban. Walang iba kundi ang dambuhalang lobo na may nagliliyab na pulang mata. Bago tumuloy sa Marcel, nagpasya muna ang grupong dumaan sa nayo ng Lutzbach. Pagdating sa Lutzbach, agad na ipinarating sa pinuno na dumating na si Eldens ng Gatana Company. Mabilis na lumabas ang village chief upang salubungin at bigyang pugay ang dumating na beastman. Isang mahigpit at mainit na yakap ang isinalubong ni Eldens, ilang buwan din silang hindi nagkita. Gumanti ng yakap ang chief at inusisa ang naging takbo ng kanilang paglalakbay. Napabuntong hininga ang beastman, hinarang sila ng mga bandido, at mukhang nagdidilim na ang kalangitan sa pagitan nila at ng emperador. Tumahimik ka, bulyaw ng pinuno. Pader may tenga. Baka marinig ka ng mga espiya at akalaing nagre-rebelde ka sa mahal na hari. Pero pinuno, giit ni Elden, nagawa namin ang misyon dahil sa tulong ng isang maharlika, napataas ang kilay ng matanda na alala niya ang impostor na dugong bughaw noong nakaraang linggo. Manloloko yon, singhal niya na may halong pandidiri. Kinaladkad ko paalis ng baryo ang huwad na yon. Humagalpak ng tawa si Elden, mainitin ka pa rin, biro niya. Pero makinig ka, iba ang kasama ko. Ang tapang niya ay sing-init ng impyerno at hindi umaatras sa laban. Nanlaki ang mata ng pinuno sa gulat, isang maharlikang tumulong ng walang hinihining kapalit, himala ito sa panahong ito. Biglang nagliwanag ang isip niya. Kung mananatili siya rito, magkakaroon tayo ng pader laban sa mga tulisang bundok, isang tunay na kabalyero. Ang lakas niya ay sapat na upang pulbusin ang isang buong hukbo ng mga kriminal, agad niyang inalok ang ating bida na manatili sa baryo. Hindi pwede, tanggi ni Elden. Nagkainitan ng dalawa tila mga aso't pusa na nag-aagawan sa isang buto. Napagtanto ng beastman na balak sulutin ng pinuno ang kanyang kasama. Mabilis na nag-iba ng ihip ng hangin ang matanda at nagtanong, nasaan na ba ang magiting na yon? Samantala, ang ating dakilang bayani? Ayun, bagsak sa ilalim ng puno, lupaypay sa pagod at gutom. Kumakalam ang sikmura niya at halos himatayin na sa panghihina. Sa gitna ng kanyang paghihirap, lumapit si Goran na may seryosong pakay. Inabot ng mersenaryo ang isang mabigat na supot, para sayo, aniya, ito ang kayamanan ng mga bandidong tinalo natin. Ipinaliwanag niyang naibenta na nila ang lahat ng kagamitan ng kalaban, ang kapalit, isang tumataginting na halaga ng ginto at pilak. Wala ba kayong kukunin? Tanong ng ating bida. Umiling si Goran, ikaw ang dahilan ng tagumpay na ito. Sayo ang lahat ng karangalan. Saglit na nag-isip ang ating binata kung paano lulustayin ang yaman. Ngunit gulat ang lahat, ibinalik niya ang supot kay Goran ng buong puso. Hindi maaari, tutol ng mersenaryo, naguguluhan. Karapatan mo ito bilang pinuno, ngunit kumuha lang ng ilang barya ang ating bida. Sapat na ito sa akin. Okay lang ako, sabi niya nang nakangiti.
Pero sa loob-loob niya, umiiyak siya ng dugo sa panghihinayang. Gayunpaman, alam niyang mas mahalaga ang proteksyon ng hukbo kaysa sa ginto. Halos maluha si Goran sa paghanga at respeto. Laban natin to, magkakampi tayo hanggang dulo. Itinaas ng ating bida ang kaisa-isang barya. Ito lang, masaya na ako. Sa isip niya, bilib na siya sa akin. Nagpaalam na siya at naghandang umalis. Namula ang mukha ni Goran sa sobrang idolo. Iba talaga ang dangal at prinsipyo ng isang tunay na kabalyero. Maya-maya, tinipon niya ang buong tropa ng mga mersenaryo. Makinig kayo, pinuri ni Joan ang inyong tapang at ipinamigay niya ang kanyang pabuya para sa inyong lahat. Nabuhayan ng dugo ang mga kawal at nagningning ang mga mata, pumila kayo, oras na ng bigayan. Napatulala ang mga mersenaryo. Totoo ba ito, may matatanggap talaga sila sa unang pagkakataon? Nagkatinginan sila sa matinding pagtataka. Nang ma-realize nilang totoo ang pera, sumabog ang hiyawan. Nagdiwang ang buong kampo sa tuwa. Itinaas nila ang kanilang mga kamao at isinigaw ang pangalan ng ating bida. Habang ang ating bayani, mahimbing na natutulog sa isang inn sa di kalayuan, payapa ang kanyang hilik, suot ang kanyang katawa-tawang pantulog na sombrero, ngunit sa lalim ng gabi, dahan-dahang tumunog ang seradura ng pinto. Creak, at sa isang iglap, pinihit ang seradura at bumukas ang pinto ng walang ingay. Kahit may nakaambang panganib, tulog mantika pa rin ang ating bida, wala siyang kaalam-alam sa paparating na sakuna. Mula sa dilim, kuminang ang isang pares ng mapupulang mata. Isang asasin ang nakahanda ng wakasan ng buhay niya gamit ang isang matalim na punyal,